Kabilugan ng buwan, saradong-sarado ang lahat ng kabahayan sa madilim na bayan ng San Joaquin. Sa katahimikan ng gabi ay biglang umalulong ang mga aso, kasunod ng isang malakas na sigaw. Kinabukasan, natagpuan ng bangkay ng isang babae sa ibaba ng burol. Wala itong suot na kahit ano. Laslas ang leeg at wakwak ang dibdib na tila dinukot ang puso. Ang hinala ay pinagsamantalahan muna ito bago pinatay. Tila iisang tao na sabay-sabay na napatingin ang nag-uumpukang taga-baryo sa iisang lugar. Ang mansyon sa itaas ng burol, ang Villa Aragon. Baka sa mata ng mga ito ang hindi matatawarang takot at pagkahindik. Naroon ang pakiramdam na tila ba may kung anong nilalang na pinagmamasdan sila, nagmamasid at naghahanap ng susunod na biktima. Umagang-umaga pa lang ay nasa munisipyo na si Michelle at naghihintay sa opisina ni Mayor Asuncion. Galing siya ng Maynila at kababalik lamang niya kahapon sa San Joaquin, ang bayang kanyang kinapanganakan at kinalakihan. Ang sabi nila, wala na raw masasarap pa kaysa sa mamuhay sa iyong bayang sinilangan. Ito ang dahilan kung bakit siya bumalik ng San Joaquin matapos ang 4 na taong pagtuturo sa isang exclusive school sa Maynila. Hindi na niya kaya ang polusyon, bilis ng pamumuhay at ingay ng syudad. Namimiss niya na ang kanilang bayan at gusto sana niyang dito na ipagpatuloy ang pagtuturo. Isa siyang UP graduate at magna cum laude pa. Nasisiguro niyang hindi siya mahihirapang makapasok sa San Joaquin Academy kung saan din siya nagtapos. Ngunit ang desisyon niyang iyon, maging ang kagustuhan niyang maglagi na lang sa kanilang bayan, ay mariing tinutulan ng mga magulang at ng pinsang si Nelia. Hindi niya maintindihan ang pagkabahalang na banaag niya sa mga mata ng mga ito. Parang may kinatatakutan na kung ano. Hindi na lang niya iyon pinansin dahil talagang pagod pa siya sa biyahe at gustong magpahinga. Naisip niya, wala rin namang magagawa ang mga ito dahil buo na ang kanyang pasya. Mamamalagi na siya ng San Joaquin at hindi na siya babalik ng Maynila. Ang San Joaquin Academy ay pag-aari ng mayor. Public school lang itong tinatawag dahil mura ang bayad at sa kagustuhan na rin ito. Pero ang totoo ay ang mayor mismo ang nagsasubsidy sa mga sweldo ng guro at iba pang gastusin ng paaralan. Kaya sa alkalde siya mismo dumiretso para mag-apply ng trabaho. Kahit maaga siya ay marami pa rin sa kanyang mga kababayan ang mas maagang dumating at matyagang naghintay sa kanilang pagkakataon para makausap ang butihing mayor at gayon din siya. Mag-aalas 11 na nang siya ang papasukin ng sekretaryo nito. Tumayo siya sa kinaupuan at kampante sanang papasok na sa opisina ng mayor nang pigilin siya ng isang humahangos na lalaki. "Oops, ako muna." Aroganteng sabi nito na nakahawak pa man din sa braso niya. Inis na ipiniksi ni Michelle ang kamay nito. "Ano ba?" Mataray niyang tanong. "Hey!" Yamot ding sabi nito. Pagsasalitaan sana siya nito, subalit nagulat at natulala sa kanyang muka. Sa halip ay napasipol ito. "Bastos!" Malakas na sabi niya sa mayabang na lalaki. Kung hindi siya nakapagtimpi, ay malamang na nasampal niya ito. "Excuse me, Miss Domingo. Maaari bang paunahin na muna natin si Chuck?" Magalang na sabi sa kanya ng may edad na sekretaryo. "Aba nauna ho ako sa kanya eh." Mataray niyang sabi sa matandang lalaki. "Akala ko ba first come first serve dito?" "Oo nga iya. Pero anak siya ni Mayor, kaya kailangan paunahin natin siya." Paliwanag ng sekretaryo ni Mayor Asuncion. Napasimangot si Michelle. Kaya naman pala mayabang, ang lakas ng bilib sa sarili." Inis na bulong niya sa sarili. Bumalik siya sa kinaupuan at muling naghintay. Hindi naman nagtagal sa loob ang anak ni Mayor Asuncion. Ilang minuto lang at sinenyasan na siya nitong pumasok. "Okay na, Miss Beautiful." Aroganteng sabi nito. "Kung ano man ang kailangan mo sa papa, ay sinabi ko na sa kanyang aprobahan kaagad." Nilampasan lang niya ang lalaki.
Hindi pinansin ang kayabangan nito. Kaagad siyang tumuloy sa pribadong opisina ng mayor. Hindi siya nahirapan sa pakikipag-usap sa alkalde. Nang makita nito ang kanyang credentials ay kaagad na itong napahanga. Noon din ay ura-urada siyang tinanggap at hindi na hinilingan pa na magdemo sa harap ng prinsipal. Tuwang-tuwang ibinalita ni Michelle sa mga magulang ang nangyari sa lakad niya. Kita niyo na, Nay, Tay? Wala lang kayong bilib sa akin eh. Hayaan na tinanggap ako kaagad ni Mayor Asuncion. Sa pasukan ay magtuturo na ako sa San Joaquin Academy at 2 linggo na lang bago yon. Kaya konti na lang ang natitirang mga araw para makapamasyal at makapaglakwatsa tayo, Nelia. Oo nga ate. Malungkot na sagot nito. Ngayon ay mapipilitan na itong manatili rito sa baryo. Pero hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa burol. Alam mo bang isa sa mga namimiss ko dito ay magandang tanawin sa itaas ng burol? Napahumindig ang pinsan. Nagkatinginan naman ang mag-asawang Igme at Salud. Hindi makapagsalita ang mga ito at hindi nakalagpas iyon kay Michelle. Ano ba talagang nangyayari sa inyo? Ano ba ang kinatatakutan ninyo? Simula kahapong dumating ako hindi ko man lang kayo kinakitaan ng kasiyahan at pilit pa ninyo akong pinababalik ng Maynila. Ano ba ang hindi ko nalalaman dito? Napabuntong hininga si Nelia. Sa palagay ko, Tia, dapat na nating sabihin kay Ate Michelle ang totoo. Total ay desidido na talaga siyang manatili dito. Pasasaan ba't malalaman din niya ang nangyayari dito sa San Joaquin? Napatingin si Aling Salud sa asawa na noon ay nakatingin din sa matandang babae at tumatango-tango na para bang sinasabing iyon na nga ang tamang pagkakataon. Michelle anak, makinig ka. Simula ng ina niya. Alam kong nagtataka ka sa mga ikinikilos namin sa pagdating mo at sa iyong desisyong manatili dito sa San Joaquin. Hindi mo lang alam, kung ginawa mo yan sa mas normal na panahon, marahil ay wala na kaming kasing saya ng tatay mo. Hindi mo alam kung paano kaming nangungulila sa'yo habang nasa Maynila ka at doon nagtatrabaho. Pero mas gugustuhin pa naming malayo ka at kinasasabikan kaysa nandito ka at nanganganib sa mga kampo ng kadiliman. Teka muna, Nay. Putol niya sa sinasabi nito. Anong kampo ng kadiliman? Sino ba ang kampo ng demonyong tinutukoy ninyo? Si Aragon. Sagot ni Nelia. Aragon? Ulit niya. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon pero hindi maalala kung saan niya narinig. Si Aragon ang may-ari ng lumang villa sa may burol. Noon niya naalala ang Villa Aragon. Doon nga niya narinig ang pangalang binanggit ng pinsan. Pero hindi po ba't matagal nang patay ang matandang may-ari ng villa? Ang tinutukoy naming Aragon ay ang apo ng matanda at kapares ng lolo niya. Masyadong misteryoso ang isang ito. Natatandaan nga ni Michelle na takot sila noon ni Nelia sa matandang may-ari ng villa sa burol na Aragon din kung tawagin ng mga tao. Masyadong masungit ito at palaging nakasigaw. May mga usap-usapan pa noon na may kinalaman daw ang matanda sa pagkawala ng mga alagang hayop sa lugar nila. Ang bulong-bulungan ay kinakain daw ng buhay ng matanda ang mga ito at iniinom ang sariwang dugo. Sa isang batang katulad niya noon, marahil ay kapanipaniwala ang mga usapang ito. Pero sa estado niya ngayon at kasalukuyang panahon, totoo pa ba naman ang mga aswang at vampira? Nay, Tay, hindi ho porke misteryoso yung tao'y aswang na. Malay natin kung ayaw lang niya nang naglalabas. Lumalabas siya ate. Sabat ni Nelia. Sa gabi nga lang, pagkagat ng dilim ay makikita mo na siyang nakatayo sa balkonahe ng villa na para bang naghahanap na ng kanyang susunod na mabibiktima. Isa pa, kung siya'y normal na tao, bakit hindi mo lang siya lumalabas ng villa sa araw? Bakit hindi siya nakikisalamuha sa ating mga kababaryo? Hindi kaya dahil sa araw ay natutulog siya sa kanyang kabaong? Sabi ni Mang Igme. Ano yun? Si Dracula? Natatawang tanong niya. Abay, wag kang tumawa-tawa, bata ka. At hindi mo lang alam ang epekto ng lalaking yon sa buong bayan. Alam mo bang halos itigil ang inog ng mundo dito pagkagat ng dilim? Sarado na ang lahat ng kabahayan at wala nang nakakalabas sa takot na makasalubong nila sa Aragon at sipsipin ang kanilang dugo. Bahagyang kinilabutan si Michelle.
Meron na hubang nabiktima ang vampira? Saglit na nagkatinginan ng mga ito. Pagkway napailing ang matanda. Meron na. Higit 1 buwan na rin ang minsang mag-alulungan ng mga aso rito. Pagkway katakot-takot na tahulan. Tapos kinabukasan ay puro sugatan na ang mga ito. Ang ilan naman ay patay na. Wakwak ang mga tiyan. Napalunok si Michelle. Bigla siyang kinabahan. Tinignan niyo ho ba kung anong tinatahulan nila? Sinong makakaisip nun, anak? Lahat na nga'y kinikilabutan at takot na takot. Baka naman ho nag-away lang ang mga aso at sila mismo ang nakalikha ng mga sugat nila. Nagsindi muna ng tabako ang matanda bago sumagot. Maaari nga, pero hindi lang naman yun ang nangyari. Bakit ho, tay? May iba pa bang nangyari? Interesadong tanong niya. Kamakailan lang, natagpo ang patay si Marsing. Yung anak ni Mang Teban, kalunos-lunos ang sinapit ng dalagang yon. Napapailing na wika ni Igme. Abay wakwak ang dibdib at ang hinalay pinagsamantalahan muna bago pinatay. Kaya walang mawawala sa atin kung tayo mag-iingat. Napatanga si Michelle. Natatakot siya sa kwento ng itay niya pero mas nangingibabaw ang paniniwala niya sa realidad. Ano bang walang mawawala? Malaking bahagi ng buhay ng San Joaquin ang nawawala nang dahil sa pagkatakot sa isang bagay na hindi nila nasisiguro kung totoo o likha lamang ng guni-guni. Huling araw na ng paglalakwatsa ni Nelia at Michelle dahil kinabukasan ay simula na ng pasukan at tiyak na magiging busy na ang huli sa pagtuturo sa San Joaquin Academy habang ang pinsan naman niya ay aabalahin ang sarili sa pananahi ng produktong ibinabagsak sa palengke. Kagagaling lang nila noon buhat sa panonood ng sine sa bayan at nagpa siyang kumain sa paborito nilang pansiteria. Masaya silang pinag-uusapan ng kanilang napanood habang hinihintay na maluto ang order nila nang pukawin sila ng pagpasok ng 4 na kalalakihan. Kabilang sa mga ito, si Chuck Asuncion. Napasimangot si Nelia. Ang mga asungot. Sino? Tanong ni Michelle. E di ang mayabang na Chuck na yan at ang mga tuta niya. Alam mo bang kung hindi lang napakabait ni Mayor Asuncion ay matagal nang natalo sa eleksyon yon dahil sa kayabangan ng anak niya? Napasimangot din siya nang makita ang tinutukoy ng pinsan. Lalo na nang makitang papalapit sa kanila si Chuck na abot hanggang tenga ang ngiti. May balak pa yatang lumapit sa atin ng hambog. Bulong niya. Abat, oo nga no. Kilala mo ba yan? Nakaengkwentro ko siya sa opisina ni Mayor. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang tuluyang makalapit sa kanila si Chuck at batiin si Michelle. Hi Miss Beautiful. Hindi niya pinansin ang lalaki, bagkus ay ibinaling ang tingin sa malayo. Nainis ang lalaki sa ginawi niya. Apat talaga palang supladita ka. Sumabat si Nelia. Pwede ba Chuck? Wag mo nga kaming guluhin. Bakit? Sino bang nanggugulo? Angil nito. Para binabati ko lang tong kasama mo ah. Siya nga ang nambabastos eh. Bakit ka ba kasi bumabati? Kilala mo ba siya ha? Kilala ka ba niya? Sarkastikong tanong ni Nelia rito. Pagkway sinenyasan ng serbidora at sinabing pakibalot na lang ang kanilang order. Madilim na madilim ang mukha ni Chuck na napahiya sa inasal ng 2 babae. Kung wala lang maraming tao sa pansiteria, ay babastusin talaga nito ang magpinsan. Wala itong nagawa kundi bumalik sa mesang kinaupuan ng mga kasama at tinanggap ang pangangantyaw ng mga ito. Pare, napahiya ka dun ah. Tudyo ng isang kasama nito na si Tim. Buwisit yung mga yan eh. Kala mo magaganda? Pare, magaganda naman ah. Lalo na yung isa. Yung mukhang taga Maynila. Hayop sa wangkata pare. Ang sexy. Tila gigil na sabi naman ni Freddy. Hindi lang sexy. Sobrang ganda pa. Jack, pang beauty queen. Susog naman ni Al. Yan ang dapat na maging syota mo pre. Tiyak na kabibiliban ka ng buong bayan kapag ang babae niya ang naging bata mo. Tumimo sa isip ni Chuck ang mga sinabi ng mga kaibigan. Totoong napakaganda ni Michelle. Hindi na siya dihado kung itong magiging syota niya. Magagantihan pa niya ito
sa mga pambabastos nito sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang papalabas na si Michelle kasama si Nelia, ay pinangako niya sa sarili na balang araw ay mauhulog din ito sa kanyang mga kamay. Samantala, pauwi na ang dalawang babae. Bit-bit ang mga pagkaing ipinabalot nila. Buwisit na tiyak yun, nabitin tuloy ang kain natin. Gutom pa man din ako. Inis na sabi ni Nelia. Oo nga eh. Segunda ni Michelle. Kaya nga bilisan natin para makain natin to sa bahay. Pero iba ang kanyang naisip. Nelia? Ano kaya kung doon natin kainin ang mga ito sa burol? Para tayong magpipiknik, katulad ng ginagawa natin noong araw. Kaagad na nanlaki ang mga mata nito sa sinabi niya. Naloloka ka na ba? Sinabi ng delikadong lugar na yun eh. Malapit lang yun sa Villa Aragon. Naniniwala ka ba talaga sa mga sabi-sabi tungkol sa villa? Ang sabi ng matatanda, kampon daw ng demonyo si Aragon. Mangyari mula nang dumating yan dito kung ano-ano ng kababalaghan ang nangyayari. Kababalaghan? Oo, ang mga alulong ng aso, mga nakakapangilabot na sigaw, at ang malalakas at nakakapanindig balahibong dapyo ng hangin. Malay nyo kung puro guni-guni nyo lang ang mga yon. Hindi ba't kayo na rin ang nagsabing walang matibay na ebidensya laban sa kanya? Paano nga'y maingat ang mga tao dito? Buhat ang mangyari ang pagpatay kay Marsing, hindi na sila lumalabas tuwing gabi. Nagsipagsabit na rin sila ng mga krus at bawang sa mga bintana at pintuan ng kanilang bahay. Kaya wala nang mabiktima dito sa San Joaquin ng Aragon na yan. Napailing na lang si Michelle. Kahit ano pa ang sabihin ng pinsan ay hindi pa rin siya kumbinsido sa mga sabi-sabi ng mga tao sa San Joaquin. Pero ang sabi mo'y sa gabi lang lumalabas si Aragon. May araw pa naman ah. Wala sigurong masama kung pumunta tayo doon ngayon. Paano kung makita tayo ni Aragon? Paano kung maamoy tayo at masundan tayo sa bahay? Gusto niyang matawa sa katangahan ng pinsan pero mas minabuti niyang makisakay rito. Paano niya tayong maamoy aber? Tulog pa siya ngayon sa loob ng kanyang kabaong. Sa tingin mo kaya, tulog nga siya ngayon? Oo naman, lalo na kung nakasara ang kabaong niya. Lalo nang hindi niya tayo maamoy. Oo nga no, nagliwanag ang mukha ni Nelia. O sige, paig na ako magpiknik tayo sa burol. Basta wag mo lang sasabihin sa mga tiya na pumunta tayo doon ha. Oo ba? Masayang sagot ni Michelle. Pagdating nila sa ibaba ng burol ay para silang mga batang nagunahan sa pagtakbo papanhik sa itaas. Tawa sila ng tawa habang naghahabulan. Pagdating sa itaas ng burol, kapwa na sila humihingal. Alam mo Ate Michelle, ngayon lang uli ako nakapunta dito. Kung hindi nga lang malakas ang loob mo ay hindi ako mapapapayag na gumawi rito. At saka umilap ang mga mata ni Nelia sa pagtingin sa Villa Aragon na direktang nakaharap sa kanila. Sinundan niya ng tingin ang kinatatakutan ng pinsan. Sa biglang tingin ay nakakatakot ang Villa Aragon. Yari ito sa makakapal na adobe na animoy lalong pinatibay ng pagdaan ng panahon. Ang bubungan nito ay yari sa tisa. May rebultong leon na yari sa semento sa pinakatuktok. Pero sa ikalawang tingin ay mapapansin na ang kagandahan ng villa. Spanish style ito na gaya ng karamihan sa mga bahay ng San Joaquin. Kakaiba lang ang pagkakayari na halatang pinagbuhusan ng talino ng kung sino mang arkitekto nito. Nakakapanghinayang nga lang at kinatatakutan ng isang matatawag na obra maestra. Masayang nagkwentuhan sina Michelle at Nelia habang kinakain ang dala nilang merienda. Masyado silang nalibang kaya bago nila namalayan ay unti-unti nang lumalaganap ang dilim sa paligid. Naku Ate Michelle, dumidilim na. Nagmamadaling tumayo si Nelia at naghanda na sa pag-uwi. Sandali lang, ano ka ba? Hindi ka ba talaga natatakot? Wala naman kasing dapat katakutan eh. Bahala ka, pero kung di ka natatakot, ako, takot na. Sabi nito at saka nagmamadaling humakbang pababa ng burol. Tatawa-tawang sumunod siya sa pinsan. Malapit na sila sa paanan ng burol nang bigla siyang mapahinto. Oh, ano na naman yun Ate Michelle? Takang tanong ni Nelia. Ang kwintas ko, nawawala.
Kanina lang ay suot ko pa yun eh. Baka nalaglag sa pamamasyal natin o di kaya sa pansiteria. Hindi. Kaninang papunta tayo dito ay nakapako pa yun eh. Kaya sigurado kong dito lang nalaglag yun. Baka kanina habang naghahabulan tayo. Naku, baka nga. Halika, samahan mo ko. Hanapin natin. Ano? Nanlalaki ang mga mata nito. Nagpapatawa ka ba? Alam mo namang madilim na ah. Ano ka ba naman, Nelia? Sinabi nang hindi totoo ang mga katatakotang pinagsasabi niyo eh. Halika na't bumalik na tayo. Mahal ang bili ko sa kwintas na yon. Bukas na lang natin balikan. Kung talaga nalaglag yun dyan, imposibleng mawala yun. Dahil walang sino man ang magkakalakas ng loob na gumawi rito. Pero matigas ang ulo niya. Kung ayaw mo kong samahan, ako na lang babalik sa itaas. Mauna ka na umuwi sa bahay. Ha? Pero delikado. Kung mapahamak ka. Hindi ako magtatagal. Susunod ka agad ako kapag nakuha ko na ang kwintas. Sige na, umuwi ka na. O sige, pero umuwi ka kaagad ha. Mapapagalitan ako ni Tiyo Egme kapag nalaman nilang iniwang kita mag-isa. Naglakad pabalik ng burol si Michelle. Pilit na inaaninag sa dilim ang kanyang kwintas. Kasabayang panalangin na sana'y hindi niya makita ang tinatawag nilang Aragon. Kahit paano ay kinakabahan din siya sa mga sabi-sabi tungkol sa lalaki at sa villa. Pero kailangan lakasan niya ang loob. Ngunit nakailang ikot na siya ay hindi pa rin niya nakikita ang hinahanap. Bandang huli ay sumuko na siya at nanlalambot na napaupo sa damuhan sa tuktok ng burol. Tahimik na tahimik ang paligid. Dinig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib, sanhi ng hingal na inabot sa pagpaparoon at parito sa burol. Walang ano-ano ay biglang umalingaw-ngaw ang isang mahabang alulong. Napadiretso siya ng upo. Biglang-bigla siyang kinilabutan at nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Ngayon siya nagsisi kung bakit pa siya nakabalik-balik pa roon. Lalo na siyang nakadama ng takot nang mapasulyap sa balkonahe ng Villa Aragon at makitang may nakatayong lalaki roon na animoy nakatingin sa kanya. Hindi na nagdalawang isip ang dalaga. Mabilis siyang nanakbo, pababa ng burol. Malayo pa si Michelle ay natatanaw na niya ang mga magulang at si Nelia na naghihintay sa kanya sa may pinto ng kanilang bahay. Siya naman ay humihingal na sanhi ng mabilis na paglalakad. Madaling nakapagtahi ng kwento si Nelia kung bakit hindi sila sabay na umuwi at sinakyan na lang niya ang kasinungalingan nito. Nang sila na lang magpinsan ang naiwan sa sala ay saka ito nag-usisa. O ano, nakita mo ba ang kwintas mo? Hindi eh, madilim na kasi kaya wala ako masyadong makita. At saka, tumigil siya sa pagsasalita. Nag-aalangang sabihin dito ang nakita. Ano? Wala. Pagbabago niya ng isip. Ano sabi? Wala nga. Matulog na tayo at gabi na. Nakita mo sa Aragon, no? Lumabas na siya sa balkonahe niya at natakot ka, hindi ba? Napatingin siya rito. Iyon bang tinatawag nilang Aragon? Oo. Hindi ko pa naman siya nakikita sa malapitan dahil tiyak na hihimatayin ako sa nerbiyos. Pangit daw yun at mukhang halimaw eh. Ikaw, nakita mo ba ang mukha niya? Umiling siya. Madilim eh. At saka ninervyos na rin ako nang matanaw kong may tao sa balkonahe ng Villa Aragon. Kitam, di ikaw na hindi naniniwala nakaramdam din ng kakaibang kilabot ano? Sus, paano na may nananakot kayo ng mga nanay? Bukas nga pagkagaling ko sa eskwela ay balak kong bumalik sa burol para hanapin uli ang kwintas ko. Ano? Talagang ang tigas ng ulo mo ate. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Pabayaan ko na lang yon. Mahal nga yon. Bahala ka na nga. Ang mabuti pa'y matulog na tayo at maaga ka pang papasok sa eskwelahan bukas. Grade 3 Section 1 ang tinuturuan ni Michelle. 4 na po lahat ang kanyang mga estudyante. Hindi niya akalaing sa maliit na bayan ng San Joaquin ay ganoon karami ang mag-aaral. Hindi katulad doong siya ang nag-aaral ay 20 hanggang 30 lamang ang bilang ng estudyante sa bawat section.
Kakatwang sa dami ng mag-aaral sa San Joaquin ay bibihira ang mga batang nakikita niya sa lansangan. Siya na rin mismo ang sumagot sa pagtataka niya. Natatakot ang lahat kay Aragon. Alas 5 ng hapon nang tapos ang klase niya. Sinadya niyang magmadali para makasaglit sa burol at nang mahanap niya ang nawawalang kwintas. Sa paanan pa lang ng burol ay iginala na niya ang kanyang mga mata habang sinusuyod ang bawat lugar. Papakyat na siya sa burol nang pukawin siya ng isang tinig. Miss Domingo? Muntik na niyang mabitawan ang dalang mga aklat sa gulat. Nakahinga siya ng maluwag nang makita si Benny, isa sa mga estudyante niya. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong nito. May hinahanap lang ako. Nalaglag kasi ang kwintas ko dito kahapon eh. Nagpunta po kayo dito kahapon? Oo. Namasyal kami dito ng pinsan kong si Nelia. Hindi po kayo natakot, ma'am? Inosenteng tanong ng bata. Napangiti siya pagkway ginulo ang buhok nito. Natatakot ka rin kay Aragon ano? Tanong niya ngunit laking gulat niya nang umiling ito. Hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi ng tao tungkol sa kanya. Hindi po totoo ang mga aswang. Napamaang siya. Mabuti pa ang bata at hindi makitid ang utak. Ma'am, gusto niyo po bang tulungan ko kayong hanapin ang kwintas niyo? Umiling siya. Malapit nang dumilim, Benny. Umuwi ka na lang sa inyo. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Nagkibit balikat ito. Kayo pong bahala. Nito at saka naglakad patungo sa kinatatayuan ng Villa Aragon. Saglit na nagtaka si Michelle. Bakit doon patungo si Benny? Ang balak niya ay tanawin ang bata hanggang makalayo ito. Ngunit nag-alala siyang baka gabihin siya sa paghahanap. Nakarating na siya sa tuktok ng burol pero wala talaga ang kanyang kwintas. Nanlalambot siyang sumalampak sa damuhan. Nalibang siya sa panonood sa mapulang araw na lumulubog sa likuran ng bundok kaya hindi niya naramdaman ang paglapit ng isang lalaki. Miss, ito ba ang hinahanap mo? Muntik nang himatayin sa takot si Michelle nang mapansin ang lalaking nakatayo sa likuran niya. Napatayo siya at tinitigan ang hawak nitong kwintas. Kaagad din nagliwanag ang kanyang muka nang makita iyon. Akin nga yan. Aniya, sabay abot sa kwintas na hawak ng lalaki. Kaagad itong tumalikod pagkatapos. Natatarantang humabol siya rito. Sandali! Kunot ang noong nilingon siya ng lalaki. Nagtatanong ang malamlam na mga mata. Salamat. Mahinang sabi niya. Kanina, ang balak niya ay tanungin ang pangalan nito bukod sa magpasalamat. Pero para siyang pinanginigan ng tuhod nang mapagmasda ng maamong mukha nito. Walang anuman. Tipid na tugon nito at saka mabilis na lumayo. Naiwan siyang nakatulala. Para siyang ligayang-ligaya. Hindi dahil sa nakita niya ang kwintas, kundi dahil sa pagharap nila ng misteryosong lalaki. Sayang at hindi ko nalaman ang pangalan niya. Pero one of these days ay magkakasalubong din tayo. Paniniyak niya sa sarili at saka parang batang sumayaw-sayaw at nagpaikot-ikot sa burol. Nang hingalin ay muli siyang naupo habang iniisip ang gwapong lalaki. Huli na nang mapansin niyang kalat na ang dilim. Otomatikong napatingin siya sa balkonahe ng villa. Hindi nga nagkabula ang kanyang hinala. Nandoon nga si Aragon at animoy pinapanood siya. Ginapangan ulit ng kilabot ang kanyang buong katawan at nagmamadali niyang nilisan ang lugar na iyon. Para mapayapa ang mga magulang na kinakabahan tuwing uuwi siya ng gabi, ay hindi na inulit ni Michelle ang pagpunta sa burol. Tutal ay nakita na niya ang kanyang kwintas. Diretso na siya nang uwi sa bahay pagkagaling sa eskwela. Nabawasan ang pag-aalala ni Namang Igme at Aling Salud. Minsan, isang hapon, pagkagaling niya sa eskwela, ay laking gulat niya nang abutan sa kanila si Chuck na magiliw na iniistima ng kanyang mga magulang. O anak, mabutit dumating ka na. Kanina ka pa hinihintay nitong si Chuck. Abay nagkakilala na pala kayong minsan nitong anak ni Mayor eh. Magandang hapon, Michelle. Nakangising bati ni Chuck. Hindi niya alam kung bakit kumukulo ang kanyang dugo rito. Kung siya lang ang masusunod ay hindi niya ito papansinin
at papanik na lamang siya sa kanyang silid. Subalit kaagad na silang iniwan ni Aling Salud at maghahanda para ito ng hapunan, maging si Mang Igme. "Ano bang ginagawa mo rito?" Walang pasensyang tanong niya. Ngumiti ito, hindi pansin ang yamot sa tono ng dalaga. "Dinadalaw ka, hindi ba obvious?" "At bakit? Wala naman akong sakit ah." Si Michelle naman, nagpapatawa. "Hindi ba halatang gusto kong dumiga sa'yo?" Napamaang siya. "Dumiga? Ang ibig mong sabihin ay nanliligaw ka?" "Oo. Napag-isip-isip ko kasing bagay tayo, Michelle. Maganda ka, gwapo naman ako. Mayaman ang pamilya namin, matalino ka naman. Hindi ba't maganda ang kombinasyon natin?" Tuluyan na siyang napatanga sa kakapalan ng mukha nito. "Hindi ka na nakakibo dyan. Ano sa tingin mo? Magsyota na ba tayo?" Panay-panay ang pagpipigil niya sa sarili. Hindi niya matake ang kayabangan ng kaharap. Kung maaari lang ay sasampalin niya ito nang magising sa kahibangan. "Alam mo, Chuck, bilib na sana ako sa iyo eh. Ang bilis mo. Ang bilis mo talaga. Kaya lang ay nakakawalang gana ka. May araw pa'y nanliligaw ka na. Hindi ka naman siguro Chinese, no?" Napakamot ito ng ulo. Michelle naman. Alam ko na. Natatakot ka rin makain ng aswang, no? Natatakot ka rin kay Aragon?" Tuya niya. "Anong natatakot?" "Sus, kunwari ka pa. Natatakot ka sa pamosong sa Aragon, hindi ba?" "Nagkakamali ka. Wala akong kinatatakutan kahit sino dito sa San Joaquin." Mayabang na tugon nito. "Talaga?" "Oo." "Bueno, patunayan mo, Chuck. Bumalik ka rito mamayang gabi at manligaw ha. Sa ngayon ay umuwi ka muna sa inyo at maghapunan." Maang na napatayo ang lalaki na sobrang napahiya sa sinabi niya. Padabog na iniwan nito ang nangingiting dalaga. Hindi na bumalik si Chuck kinagabihan at ng mga sumunod pang mga gabi. Umubra ang strategy ni Michelle. Katatapos lamang ng recess isang hapon at pabalik na si Michelle sa kanyang silid. Mula sa kantin nang abutan niya ang kanyang mga estudyante na nagkakagulo at mga nag-aaway. "Class, stop that!" Saway niya, pero patuloy sa pagkakagulo ang mga ito. Nabahala siya, lalo na nang mapansin ang pagtulo ng dugo sa sahig. "Ano ba? Sinabi na magsitigil kayo eh!" Galit na sigaw niya at saka isa-isang hinawi ang mga batang nagkulumpon. Natakot ang mga ito at isa-isang nagsitabi. Naiwan sa gitna si Benny na duguan ang muka, sanhi ng putok sa noo. "Diyos ko, anong ginawa niyo sa kanya?" "Ma'am, sila po. Pinagtulong-tulungan nila si Benny." Sumbong ng estudyante niyang sininita. Dali-dali niyang binuhat si Benny at dinala sa klinika ng paaralan. Doon ito nilapatan ng lunas. Tinahin ng kanilang nurse ang sugat nito sa noo at pinahira ng gamot ang iba nitong mga kalmot sa katawan. Nang matapos ay hinayaan muna niya itong magpahinga sa loob ng klinika. Galit na binalikan niya ang kanyang mga estudyante. Tahimik ang mga ito, takot na takot sa galit na guro. "Anong nangyari dito? Bakit ninyo sinaktan ng ganun si Benny?" Walang sumagot. Nanatiling nakayuko ang mga ito. "Nanita?" Tawag niya. "Sabi mo sa akin kung anong nangyari." "Ma'am, sinuntok po nila si Benny at saka pinaghahataw ng tambo." "What?" Hindi siya makapaniwala sa pagiging bayolente ng mga estudyante niya. "Hindi niyo ba alam na maaari kayong idemanda ng mga magulang ni Benny sa ginawa ninyo?" Pananakot niya sa mga estudyante. "Ma'am, paano po sila makakapagdemanda? Hindi naman nakakalabas sa araw ang mga kamag-anak ni Benny." Pilosopong sagot ng estudyante niyang si Carlos. "Anong pinagsasabi mo?" "Ma'am, demonyo po mga kamag-anak ni Benny. Hindi niyo po ba alam na sa Villa Aragon siya nakatira?" Napamaang si Michelle. Ang ibig niyong sabihin, kaya niyo pinagtulong-tulungan si Benny ay dahil nakatira siya sa villa na yon?" "Opo ma'am, ang sabi po ng lola ko ay halimaw ang mga tao doon.
At si Benny, pagsapit niya sa tamang edad ay magiging ganap na halimaw rin. Napabuntong hininga siya. Paano ba niya kukontrahin ang mga maling itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak? Makinig kayong lahat. Hindi totoong may aswang, vampira, manananggal o anumang sinasabi ninyong gumagala sa ating lugar tuwing gabi. Ang lahat ng ito ay bunga lamang ng imahinasyon at guni-guni ng mga tao rito. Walang sino man sa atin na may karapatang sakta ng sino man nang dahil lang sa maling hinala. Ayoko nang maulit to Bukas na bukas ay hihingi kayong lahat ng tawad kay Benny. Matigas na utos niya. Umugong ang bulungan sa pagitan ng mga estudyante. Hindi sila sang-ayon sa kanyang sinabi. Quiet! Kaagad namang sumunod ang mga bata. Okay, you may go now. Nang makalabas ang mga estudyante ay binalikan niya si Benny sa klinik. Ang school nurse nila ay naghahanda na sa pag-uwi. Mabuti at nandito na kayo, Miss Domingo. Isasara ko na po kasi ang klinik Sandali lang, pakikiusapan ko lang si Mang Kadyo na ihatid si Benny sa kanila. Sabi niya na ang tinutukoy ay ang janitor ng paaralan. Ngunit tigas ng tanggi ang matandang lalaki nang sabihan niya ito. Naku, Miss Domingo, mag-utos na lang po kayo ng iba. Wag lang po yan. Papadalim na ho kasi. Delikado. Lalo at sa Villa Aragon nakatira ang batang yun. Baka hindi na ako makalabas ng buhay doon. Hindi napilit ni Michelle ang janitor na ihatid si Benny, kaya napilitan siya mismo ang maghatid sa bata. Kayo pong maghahatid sa akin, ma'am? Oo, Benny. Umuwi na kasi sa Mang Kadyo Pero ma'am, hindi na po ninyo ako kailangang ihatid. Kaya ko naman pong maglakad Umiling siya. Kailangan ipaliwanag ko sa mga magulang mo ang nangyari, Benny. Tsak na mag-aalala sila kapag nakita nilang ganyan ang itsura mo. Wala pong mga magulang ko dito, ma'am. Mayroon na po silang sariling mga pamilya. Sino ang kasama mo sa Villa Aragon? Ang Lola Pilar ko po at saka si Kuya Neil. Yun naman pala di sa kanila ko ipapaliwanag kung anong nangyari sa'yo. Ang mabuti pa'y lumakad na tayo at nang hindi tayo abuti ng dilim sa daan. Kayo pong bahala. Natatanaw na nila ang Villa Aragon nang tanungin ni Benny ang guro. Ma'am, hindi po ba kayo natatakot na sumama sa akin dito? Ha? Bakit naman ako matatakot? Kasi po yung sinasabi nilang bahay daw po ng halimaw itong villa. At saka, di po ba kaya nila ako pinagtulong-tulungan kanina dahil sa kampon daw po ako ng demonyo? Hindi naman totoo yun, di ba? Mabilis na umiling ang bata. Hindi po kami demonyo, ma'am. Hindi po kami masama. Inakbayan niya ito. Alam ko yun. At saka hindi ako naniniwalang may demonyo dito sa San Joaquin. Imahinasyon lang yun mga taong mahinang pananampalataya sa Diyos. Sukat sa sinabi niya ay niyakap siya nito. Ang bait-bait po talaga ninyo, ma'am. Nininervyos si Michelle habang nakaupo sa maluwag na sala ng Villa Aragon at hinihintay ang paglabas ni Benny, ng lola nitong si Manang Pilar at ang tinatawag nitong Kuya Neil. Pinakiusapan siya ng matanda na hintayin sila habang ipinaliliwanag kay Neil ang nangyari. Abot-abot ang kanyang kaba. Natatakot siyang bigla na lang lumitaw sa harapan niya si Aragon. Ano ang gagawin niya kapag nagkataon? Makakasigaw kaya siya? Paano kung pinagpaplanuhan na pala siyang kainin ni Benny at Manang Pilar sa loob? Kaagad niyang pinalis ang masamang naiisip at para maalis ang kaba ay iginala niya ang paningin sa kabuuan ng paligid. Maganda ang kaayusan niyon, bagamat madilim dahil isang lamparang aandap-andap lamang ang ilaw sa buong sala. Hindi nakabuka sa mga nagagandahan at klasikong chandelier na nakasabit sa sala. Kapuna-puna rin ang naglalakihang kwadro sa dingding. Anyong Kastila ang mga nasa larawan. Kapuna-puna ang resemblance ng bawat isa. Halatang nagmula sa iisang angka ng mga ito. Kung ito ang lahing pinagmula ni Aragon, katakatakang maging pangit ito at may anyong nakakatakot. Dahil bagaman matatapang at mukhang istrikto ang mukha ng mga nasa larawan, kapuna-puna pa rin ang magagandang hugis ng mukha ng mga ito. Matatangos ang ilong at maninipis ang labi. Halatang mga aristokratang tao. Ang nakakapagtaka pa, parang pamilyar sa kanya ang features ng mga nasa larawan.
Can you please explain what happened to Benny, Miss? Miss Domingo. Maagap na dugtong niya sa lalaking halatang galit na galit. Miss Michelle Hindi niya naituloy ang sinasabi dahil napagtantong kilala niya ang kaharap. Ito ang lalaki sa burol. I'm waiting, Miss Domingo. Yamot na sabi nito nang mapansing natigilan siya. Oh, I'm sorry. Napahiyang sabi niya. I'm Benny's teacher at inihatid ko nga siya dito para ipaliwanag ang nangyari, Mr. Neil. Walang kangiting-ngiting sagot ng lalaki. Nathaniel Aragon. Napamaang siya sa narinig. Kagad na naitutok ang paningin sa mukha nito. Di yata't ito ang pamosong si Aragon. Paanong nangyaring kinatatakutan ng lalaking ito? Gayong, Diyos ko, napakagwapo niya. Miss Domingo, hinihintay kong paliwanag mo. Inis na sabi ni Neil nang mapunang tila siya namamalik mata. Bakit maraming pasa si Benny, bukod pa sa mga kalmot at tahi niya sa noo? Oh, sorry again. You see, Mr. Aragon, nagkaroon ng gulo sa eskwelahan. Pinagtulungan siya ng mga kaklase niya dahil sa maling akala. At anong maling akala yon? Tungkol sa kumakalat na balita tungkol kay Aragon. Alam mo ba ang tungkol sa chismis? Lalong kumunot ang noo nito. Chismis? Chismisan ng mga taong walang magawa? At anong kinalaman ni Benny sa mga balitang yon? Sa pagkakaintindi ko, galit ang mga bata kay Benny dahil sa dito siya nakatira sa villa na pugad daw ng mga demonyo. What? Gulat na gulat ang lalaki. What are you talking about? Maaari bang ipaliwanag mong mabuti ang mga sinasabi mo, Miss Domingo? Singhal nito. Halata ang kawalan ng pasensya sa tono nito. Napamaang naman si Michelle. Hindi niya nagustuhan ang pagsinghal sa kanya ng lalaki. Napalitan ng inis ang paghangang nadarama sana niya rito. Kaya pabalang niya itong nasagot. Alam mo kasi, Mr. Aragon, usap-usapan sa buong San Joaquin na isa ka daw kampo ng demonyo. Aswang, vampira o si Dracula. Hindi na sigurado. Basta isa lang ang tiyak. Isa kang mabangis na taong nag-aasik ng lagim. What? Nagulat na naman ito. Kumunot ang noo pero maya-maya ay natawa. Iyon ba ang iniisip nila sa akin? Na isa akong nangangain ng tao? Hindi nga ba, Mr. Aragon? Paniniyak niya. Huwag mong sabihin pati ikaw ay naniniwala sa mga sinasabi nila, Miss Domingo. Of course not. Hindi ganun kakitid ang utak ko, Mr. Aragon. Isa pa, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na pumunta dito kung ganun nga ang naiisip ko. Nangingiting napatango ito. Mabuti naman kung ganun. Ngunit hindi napansin ni Michelle ang sinabi ng lalaki. Tutok na tutok ang konsentrasyon niya sa nakakahalinang mukha nito. Ngayong nakangiti si Neil Aragon, lalong lumutang ang pagiging magandang lalaki nito. Hindi niya akalain na dito sa Villa Aragon, sa loob ng madilim at nakakatakot na malaking bahay, ay matatagpuan niya ang kanyang ideal man. Ang mga pambubuli at pang-aasar na natatanggap ng batang si Benny ay naulit pa sa pagdaan ng mga araw. At buhat noon ay hindi na ito nagpapasok. Isang linggo na itong absent at nag-aalala si Michelle kung ano ang nangyari rito. Nang hapong iyon ay naisipan niya itong sadyain sa Villa Aragon. Miss Domingo, kayo ho pala. Tuloy po kayo. Bungad ni Manang Pilar nang mapagbuksan siya ng pinto. Salamat po, Manang Pilar. Pero hindi naman po ako magtatagal. Gusto ko lang... Manang Pilar? Sinong dumating? Tanong ni Neil habang papalapit ito sa kanila. Hindi pa man nakakasagot ang matanda ay nakilala na nito si Michelle. Miss Domingo, ikaw pala. Magandang hapon, Mr. Aragon. Bati niya. Magandang hapon naman. Bakit hindi tayo maupo sa sala? Manang Pilar, maaari bang maghanda ka ng may inom? Oo, Neil, sandali lamang. Nakangiting tinanguan niya ang matanda. Pagko'y binalingan niya si Neil para magtanong sana tungkol kay Benny.
Subalit natigilan siya nang masalubong ang malamlam na mga matang titig na titig sa kanya. Bigla siyang na-conscious, lalo na at ang paraan ng pagkakatitig sa kanya ni Neil ay halos matunaw siya. Mr. Aragon? Is there something wrong? Pagway nakuha niyang itanong. Umiling ito. No. Then, why were you staring at me? It's just that I have this funny feeling na nakita na kita. I just don't remember kung kailan at saan. Napangiti siya. Nagkita na tayo minsan sa burol. Napulot mong kwintas ko, remember? Ikaw ang babaeng yon? Hindi mo na ba natatandaan? Umiling ito. Napansin lang kasi kita na paikot-ikot. Na-curious ako at pumunta doon para malaman kung anong mayroon. At nakita ko nga ang kwintas mo. Naisip kong yun marahil ang hinahanap mo. Kaya nang makita kong paikot-ikot ka na naman ay nilapitan kita at isinuling kwintas mo. Pero hindi na kita natatandaan. Paano mo nga akong matatandaan ay napakasuplado mo? Naisip niya. Anyway, Miss Domingo, ano nga palang sadya mo dito? May problema ba sa eskwela tungkol kay Benny? Nasaan nga pala si Benny? Lumabas siya. Inutusan siya ni Manang Pilar na bumili ng asin. Tiyak na matatagalan ng batang yon. Alam mo naman, 2 kilometro ang layo ng pinakamalapit na tindahan dito. Wala siyang sakit? Wala. Malakas siya at masigla. Hindi mo ba napupuna sa klase ninyo? Umiling ang dalaga. Matagal na siyang hindi pumapasok. Mahigit 1 linggo na. At kaya nga ako naparito ay para itanong kung may sakit siya o may masamang nangyari sa kanya. Sa lalabas si Manang Pilar, dala ang 2 baso ng juice. Manang Pilar, pumasok ba si Benny sa eskwela kanina? Tanong dito ng amo. Oo, Neil. Kararating lang niya nang utusan kong bumili ng asin eh. Pumasok din siya kahapon. At nung nakakaraang mga araw? Oo, pinapagalitan ko ang batang yun kapag tinatamad pumasok. Bakit? May nangyari ba? Nagsinungaling si Benny, Manang Pilar. 1 linggo na daw itong hindi pumapasok at kaya naparito si Miss Domingo ay para alamin kung anong nangyari sa kanya. Diyos ko po, saan kaya nagsusot ang batang yun tuwing umaalis ng bahay? At bakit naman naisipan na nga po kong magloko? Naiiyak na sabi ng matanda. Huminahon po kayo, Manang Pilar. Alo ni Michelle rito. Ang mabuti ho'y kausapin natin siya at nang malaman natin ang problema ng bata. Noon naman ay papasok na si Benny sa loob ng villa. Napatigalgal ito nang makita ang guro na kausap ng Lola Pilar at Kuya Neil nito. Sukol sa nagawang kasalanan, wala itong nagawa kundi ang mapayuko at umiyak. Stop crying, Benny. Saway ni Neil sa bata. Magkakaharap silang nakaupo sa sala. Umiiyak ang bata habang nakayakap sa lola nito na noon ay panay rin ang tulo ng luha. Para namang natakot, kaagad nitong pinahid ang luha at hihikbi-hikbi na lamang. Bakit hindi ka daw pumapasok sa eskwela, sabi ni Miss Domingo? Saan ka nagpupunta tuwing umaga kapag umalis ka dito? Kung saan-saan lang po. Ayoko na po kasing pumunta sa eskwelahan yun, Kuya Neil. At bakit? Palagi na lang po ako napapahiya doon. Palagi na lang nila ako pinagtatawanan na tinutokso na isang aswang. Saka wala naman akong natututunan doon eh. Napahumindig si Michelle. Kasiraan sa pagkatao niya bilang guro ang sabihin ng kanyang estudyante na wala itong natututunan. Napangiti si Neil sa nakitang pagkahumindig ng dalaga. Alam nitong napahiya siya sa sinabi ni Benny. Nag-aaral ka bang mabuti ng iyong leksyon? Hindi kumibo ang bata. Oh, hindi naman pala eh. Paano kang matututo niyan? Alam mo, Benny, para maging matalino ang isang tao, kailangan mag-aral na mabuti. Hindi ba't sinabi mo sa akin na magtatrabaho ka sa opisina ko paglaki mo? Paano mangyayari yon kung ayaw mong mag-aral? Kasi po, Kuya Neil, palagi na lang nila akong tinutokso. Hindi na tuloy ako makapag-aral. Palagi na lang pumapasok sa isip ko mga sinasabi nila tungkol sa atin. Benny, hindi mo dapat pinapansin ang mga buskador mong kaklase. Singit niya. Ang mahalagay alam mo kung ano ang totoo. Tama ang teacher mo, Benny. Dapat ay patunayan mo sa kanilang matalino ka
at mali ang sinasabi nila sa'yo. Para namang naantig ang kalooban ng bata. Nangako itong papasok na kinabukasan at hindi na muling uulitin ang ginawa. Para mas lalong ganahan sa pag-aaral si Benny, mas makakabuti sigurong ikuha ko siya ng tutor. Suwestyon ni Neil. Naku, wag na Neil. Agaw ni Manang Pilar. Sobra-sobra na yun. Yun nga lang pag-aralin mo si Benny, malaking pabor na. Ikukuha mo pa ng tutor. Hayaan mo na lang ang apo ko na mag-aral sa sarili niya. Manang Pilar, kailangan ho ni Benny ng isang tutor para i-guide siya sa pag-aaral niya. At saka hindi naman ho panghabang panahon yon. Kapag nasanay na siya sa tamang paraan ng pag-aaral ay magagawa na niyang mag-isa yon sa mga darating na araw. Sa tingin ko may punto si Mr. Aragon, Manang Pilar. Matalino ho nga po ninyo, kaya lang ho'y kulang siya sa motivation. Kapag mayroong isang tutor na mag-guide sa kanya, tiyak na may lalabas niya ang kanyang buong talino. Sang-ayon ni Michelle. Kayo ho ang bahala kung ganon. Kaya lang ay talagang hiyang-hiyan ako sa iyo, Neil. Anang matanda. Si Manang Pilar naman, nahihiya pa. Alam mo namang kapamilya na ang turing ko sa inyo. Sabi ng lalaki. Salamat po, Kuya Neil. Sabi ni Benny. So, Miss Domingo, may rekomenda ka ba sa akin? Ha? Saglit na nag-isip si Michelle, pero alam niyang walang sino mang papayag na i-tutor ang bata. Umiling siya. Then, how about you? Ako? Yes, Miss Domingo. I believe you're suitable for the position. Pero, oh come on Miss Domingo. Tatanggihan mo ba ikabubuti ng estudyante mo? Kung papayag ka ito ang saswelduhin mo. Sinabi nito ang halaga. Nalula siya sa presyong sinabi nito. Halos doble na iyon ang sahod niya sa San Joaquin Academy. Gayong 1 oras lang ang gugugulin niya sa araw-araw para turuan ang leksyon ng bata. Pero ang pinakaimportanteng dahilan kung bakit niya tinanggap ang alok ni Neil ay mayroon na siyang dahilan para araw-araw itong makita. Pinagkalihim-lihim ni Michelle sa kanila ang tungkol sa pagtututor niya kay Benny. Sinabi niya sa ina na may tinuturuan siya tuwing hapon kaya naantala ang kanyang uwi. Pero hindi niya sinasabi sa mga ito na sa Villa Aragon siya nagpupunta. Maayos sa mga unang araw nila ni Benny. Ipinagamit sa kanila ni Neil ang napakalaking library ng villa. At gaya ng hinala niya, may itinatagong ang talino ang bata. Natatabunan lamang iyon ng hiya at takot. Idagdag pa ang kakulangan ng motivation. Minsan, habang ipinapagawa niya kay Benny ang assignment nito sa math para ma-check iyon mamaya, ay sinumpong siya ng tawag ng kalikasan. Benny, maaari ba ako magbanyo? Opo ma'am, sasamahan ko na po kayo. Malayo ba yon? Maaari siyang maligaw sa laki ng Villa Aragon. Hindi po ma'am, paglabas lang po ng pinto. Sa pinakadulong bahagi sa gawing kanan ay mayroong banyo. Ganun ba? O sige, tapusin mo na lang yan at ako nang bahala sa sarili ko. Sinunod lang ni Michelle ang sinabi ni Benny at kaagad niyang natunto ng bathroom. Pabalik na siya ng library nang matutok ang pansin niya sa isang pinto. Nakaawang iyon ng bahagya kaya hindi niya napigilan ang sariling sumilip sa loob. Kakaiba ang silid na iyon. Maalikabok ang nagkalat na mga kagamitan. Mukhang matagal na itong napapabayaan. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin niya ay ang paintings na nakasabit sa dingding ng silid. Iisang modelo lamang ang ginamit sa paintings. Iisang babae at napakaganda nito sa larawan. Hindi niya alam pero parang may bahagyang kurot siyang nadama sa dibdib. Hindi pa man ay nagsiselos na siya sa babae sa larawan. Pinukaw siya ng pagpasok ni Manang Pilar. Miss Domingo? Manang Pilar, kayo ho pala. Nakigamit ho kasi ako ng banyo at napadaan lang ako dito. Ganun ba? Balis ang sagot nito. Hindi nakaligtas sa kanyang pansin na tila hindi ito mapakali. Ano hong nangyayari sa inyo? May dinaramdam ho ba kayo? Wala naman. Kaya lang ay, bakit ka pumasok sa silid na ito? Pasensya na po kayo Manang Pilar. Nakurious lang po ako. Masama po bang ginawa ko? Ang mabuti pa'y lumabas na tayo at saka ako'y papaliwanag sa'yo. Yaya nito, tumalima naman si Michelle.
Nasa may pasilyo na sila pabalik sa library nang magsalita si Manang Pilar. Mahigpit na pinagbabawal ni Neil ang pagpasok sa kwartong yon. Hindi yun yung pinalilinis kaya ganun nakadumi. Ayaw din niyang ipaayos sa mga gamit na ikinalat niya. Mabuti nga't hindi kanya nakita dahil tiyak na magagalit yon. Kahit na ho, hindi ko alam na bawal pasukin yon. Alam mo kasi Miss Domingo, Michelle na lang po ang itawag niyo sa akin, Manang Pilar. Putol niya. Para ho mas magkapalagayan tayo ng loob. Hindi ba nakakahiya? Maestra ka ng apo ko. Tapos Michelle lang ang itatawag ko sa'yo. Si Manang Pilar naman. Para na nga hong ina ang turing ko sa inyo eh. Salamat naman kung ganon, Michelle. Ngumiti lang ang dalaga. Ngayon mabalik tayo sa sinasabi ko kanina. Alam mo Michelle, mabait na bata yang si Neil. Wala ka may pipintas sa ugali at sa pakikisama niyan. Nakita mo naman at kung ituring kami di na iba sa kanya. Matagal na akong naninilbihan sa mga Aragon, pero talagang itong si Neil ang pinakamabait. Kaya lang nitong huli ay naging bugnutin siya at nagkukulong dito sa villa. Bakit naman ho? Siguro hanggang ngayon ay dinaramdam niya ang pagpapakasal ng kaisa-isang babaeng minahal niya. Ang babae ho bang yun ay yung babae sa paintings doon sa kwarto? Tanong niya. Napabuntong hininga ang matanda at saka tumango. Siya nga, si Jenna Monreal. Mahal na mahal ito ni Neil noon, kaya lamang ay hindi magawang matugunan ni Jenna ang pag-ibig na iyon dahil may iba na itong mahal. Hanggang sa magpakasal na nga ito. Magmula noon ay naging malungkuti na si Neil at ikinulong ang sarili sa madilim na villa na ito. Yun ho pala ang dahilan kung bakit parang lagi siyang malungkot. Oo Michelle. Alam mo bang minsan ay magdamag siyang nakatingin sa madilim na kalangitan? Tahimik lang siyang nagpapalipas ng magdamag sa balkon at tahimik na pinagmamasdan ng langit. Animoy nakikita niya doon ang larawan ni Jenna. Napakaswerte naman ni Jenna. Masama ang loob na nasambit niya. Mabuti na lang at hindi napansin ni Manang Pilar ang pait sa kanyang boses. Maswerte si Jenna dahil mahal na mahal siya at patuloy na minamahal ni Neil. Napatungo si Michelle. Pakiramdam niya ay nagbabantang tumulo ang kanyang mga luha. Maiwan ko ho muna kayo Manang Pilar. Babalikan ko na po si Benny at baka tapos na siya sa ginagawa. Sige iha. Papasok na siya sa pintuan ng library nang magnakaw ng pagkakataon para punasan ang sulok ng mga mata niya. Ilang araw ding ginulo si Michelle ng mga larawang nakita sa silid na iyon sa Villa Aragon. Hindi maalis-alis sa isip niya ang magandang mukha ng babaeng nakapinta roon. Napakaswerteng nilalang. May asawa na ay patuloy pa ring minamahal. Sana lang Neil ay makita mong may isang tao rin na nakahanda kang mahalin. Bulong niya sa sarili. Biglang natutop ni Michelle ang kanyang dibdib. Mahalin? Tama ba ang nasa isip niya? Marahil. Kaya siguro ilang araw nang hindi mawala sa kanyang balintataw si Neil Aragon. Kaya siguro nasasaktan siya sa isiping minamahal pa rin ito si Jenna Monreal kahit may asawa na ito. Oo, lihim na nga siyang umiibig kay Neil. Sa maiksing panahong pagkakakilala nila ng lalaki ay nahulog ang loob niya rito. Ma'am, tapos na po itong ipinasosolve niyo sa akin. Animoy walang naririnig si Michelle na patuloy na nakatitig sa kawalan. Hindi pansin ang pagtawag sa kanya ni Benny. Ma'am, tapos na po. Tapik nito sa braso niya. Bigla siyang natauhan. Tapos ka na ba? Opo ma'am. O sige, sagutin mo muna tong assignment mo sa English at saka ako i-check mamaya. Ma'am, may sakit po ba kayo? Ha? Wala. Bakit mo naitanong? Kasi po, nitong mga nakakaraang araw ay napapansin kong palagi kayong nakatulala at nakatingin sa malayo. Para bang meron kayong mabigat na nadarama sa dibdib ninyo? Malungkot siyang ngumiti. Hindi niya akalaing ganoon pala siya ka-transparent. Pero bakit kay Benny lang? Kung sana ay si Neil ang concern sa kanya. Tumayo siya para magtungo sa bathroom. Pabalik na siya sa library nang muling matutok ang pansin niya sa saradong pinto ng silid na nagtataglay ng pag-ibig ni Neil. May kung anong nagtutulak sa kanya
para pumasok doon. Lumingalinga siya at nang masigurong walang tao ay lakas loob niyang pinihit ang doorknob at muling tumambad sa kanya ang naglalakihang paintings ni Jenna. Titig na titig si Michelle sa mga larawan ng babae. Napakaswerte mo, Jenna. How I wish na mapalitan ko man lang kahit kapirasong puwang mo sa puso ni Neil. Kailan kaya siya makakalaya sa alaala? Sinong nagbigay sa'yo ng permiso na pumasok sa kwartong to? Dumadagundong ang galit na boses ni Neil, dahilan upang matauhan si Michelle. Hindi niya alam kung ano ang mananaig sa kanya, kung ang pagkagulat o takot sa nakikitang galit sa mukha ng lalaki. Tinatanong kita, Miss Domingo. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso na pumasok sa kwartong to? Matigas na tanong nito. I'm sorry, Mr. Aragon. Hindi ko napigilan ang sarili kong pagmasdan ng mga paintings dito. Naisipan niyang idahilan sa pagitan ng kaba at takot. Paano mo nakita ang painting samantalang sarado ang pinto? Alam ko yon. Dahil sinigurado ko na hinila ko ang pinto pasara kaninang nanggaling ako dito. Bakit hindi mo amining sinadya mong buksan ito para makita mo kung anong laman? Singhal nito. Natameme siya, pero dahil sa napahiya, lumabas ang katarayan niya. Idagdag pa ang sakit na dala ng pagsigaw-sigaw nito sa kanya. I said I'm sorry, Mr. Aragon. Isn't that enough? Ano bang akala mo? Pinagtatangkaan kitang nakawan? Well, I'm sorry to disappoint you. Pero wala akong balak na nakawin ang basura mo. Pagkasabi niyon ay dali-dali siyang lumabas ng silid. Sumaglit siya sa library para kunin ang kanyang mga gamit at mabilis na nilisan ang villa. Naiwang natitigilan si Neil. Hindi nito inaasahan ang inasal ng dalaga. Galit na napatiimbag ang ito. Naguguluhan namang humabol si Benny sa guro. Pilit na tinatanong kung ano ang nangyari. Walang balak si Michelle na paabot sa bata. Lalo na at hilam na hilam ng luha ang mga mata. Si Manang Pilar naman na nakarinig at nakakita sa lahat ng pangyayari ay nag-aalalang lumapit sa amo. Neil? Iho? Sa tingin ko'y masyado mong nasaktan si Michelle. Hindi naman ganun kalaki na gawa niyang kasalanan para sigawan mo siya ng ganon. Malungkot na napatingin si Neil sa matanda. Ang totoo, sising-sisi siya sa nagawa. Para siyang natauhan nang makita ang galit sa mga mata ni Michelle. Pero mas higit siyang nabagbag sa sinabi nito. Wala akong balak na nakawin ang basura mo. Simpleng salita sa pandinig ng iba, pero iba ang dating sa kanya. Para sa kanya ay iba ang kahulugan niyon. Iba ang nakita niya sa mga mata ng dalaga. Nagdalawang isip si Michelle kung itutuloy pa ang pagtututor kay Benny ng sumunod na araw. Kung susundin niya ang isip, hindi na siya babalik pa sa Villa Aragon para hindi na makita pa si Neil. Dahil habang nagpupunta siya roon, patuloy siyang nalulunod sa pag-ibig para rito na alam niyang imposibleng magkaroon ng katugunan. Pero iba ang ibinubulong ng kanyang puso. Hindi ba't masaya ka na makita mo lang si Neil? Kung hindi man mabigyan ng katugunan ng pag-ibig mo sa kanya, isipin mo na lang na libre ka namang ibigin siya. Luka-luka na siyang talaga kapag ganoon ang ginawa niya. Pero mas gusto niyang isiping nananaig ang pagmamalasakit niya kay Benny kaya tutuntong siya ng villa. Hindi magandang itigil ang pagtuturo niya dito dahil ngayon palang unti-unting nailalabas ng bata ang kapasidad nito. Kung bigla siyang titigil, baka bumalik ito sa pagiging kimi at walang gana. Lalo na ngayon at papalapit na ang kanilang periodical test. Ipinangako na lang niya sa sariling pipigilin niya ang sarili na lumabas ang library. Titikisin na rin niya ang sarili sa paggamit ng bathroom at nang sa ganoon ay hindi siya magkaroon ng pagkakataong madaanan ng silid na naging dahilan ng galit sa kanya ni Neil. Ganoon nga ang ginawa ng dalaga. Buong oras niyang pinanood ang mga ginagawa ni Benny. Hindi man lang siya tumayo o umalis sa kanyang kinaupuan. Samantala ay alumpihit si Neil sa labas ng library. Gusto nitong humingi ng tawad kay Michelle pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Kanina pa rin siya nag-aabang sa paglabas nito. Sa tingin kasi niya ay mas madali siyang makakapagsalita kung silang dalawa lang ang nag-uusap at walang ibang nakakarinig. Napatingin siya sa kanyang relo.
5 to 6 na. Ilang minuto na lang ay lalabas na ang dalaga. Kailangan makausap na niya ito. Kung hindi, ay tiyak na magdamag na naman siyang hindi patatahimikin ng kanyang konsensya. Huminga siya ng malalim at sa kalakas loob nakakatok na sana. Ngunit sa pagdapo ng kamao niya sa pinto ay bahagyang naitulak iyon. Ngayon lang niya napansing hindi pala iyon nakalapat. Umawang iyon at nasisilip na niya sina Michelle at Benny. Mukhang tapos na nga ang dalawa dahil isa-isang isinasara na mga ito ang mga librong ginamit. Ma'am? Alanganin si Benny kung itutuloy ang tanong o hindi. Halatang tinatansya nito ang guro. Ngumiti si Michelle. Nagkaroon ng lakas ng loob ang estudyante sa pagngiti niya. Galit po ba kayo kay Kuya Neil? Natigilan siya, pagway umiling. Hindi. Hindi ako galit sa Kuya Neil mo. Umaliwalas ang mukha ng bata. Kahit po inaway niya kayo? Kahit na inaway niya ako. Pero masama ang loob ko sa kanya. Masama ang loob? Hindi po ba pareho lang yon? Magkaiba ang galit at sama ng loob, Benny. Hindi ba kapag nakikipag-away ka sa ibang tao ay nagagalit ka sa kanya? Lalo na kapag may mga bagay silang ibinibintang sa'yo na hindi naman totoo. Pero kapag malapit sa'yo ang nagsabi ng ganon, tulad na lang ng lola mo, nagagalit ka ba sa kanya? Umiling ito. Hindi po, nagtatampo lang. Dahil kahit na ano pa ang sabihin ng lola mo, hindi mo magagawang magalit sa kanya, hindi ba? Sumasama lang ang loob mo na sa paglipas ng mga araw ay unti-unti ring nawawala. Totoo po yun, ma'am. Hindi ko po magagawang magalit sa lola ko dahil mahal na mahal ko siya. Napangiti si Michelle. Ma'am? Patuloy ng bata. Ang ibig niyo po bang sabihin, mahal ninyo ang Kuya Neil ko? Natigilan siya. Samantala, sa pagitan ng awang ng pinto, pigil-pigil ni Neil ang paghinga habang hinihintay kung ano ang isasagot ni Michelle sa tanong ni Benny. At para itong nadismaya nang makitang ginululang ng dalaga ang buhok ng bata at tumayo na sa kinaupuan para umuwi. Mabilis itong umalis sa kinatatayuan para makapagtago sa dalawang papalabas ng library. Minsan pa ay inubos ni Neil ang magdamag sa pag-iisip. Hindi maalis sa balintataw niya ang maamong mukha ng isang babae. Ang malamlam na mga mata, matangos na ilong, malarosas na pisngi, mapupulang labi at mapanghalinang mga ngiti. Michelle, bakit hindi ka maalis sa isipan ko? Nang magparaya siya noon sa pag-ibig niya kay Jenna para maging maligaya ito sa piling ni Lucas Samonte. Masaya siya para sa mga ito, pero inaamin niyang masakit pa rin sa kanya ang lahat dahil tanging si Jenna lamang ang minahal niya at gustong mahalin. Sa bawat araw na magdaan ay unti-unti niyang tinanggap ang katotohanan. Alam niyang balang araw ay maghihilom din ang sugat at makakalimutan din niya si Jenna. Hindi niya lang akalain na sa liblib na bayang ito ng San Joaquin ay masusumpungan niya ang hinahanap na paghilom at muling darating ang panahon na muling titibok ang kanyang puso. Isa lang ang naisip na paraan ni Neil para makausap si Michelle, ang kutsabahin si Benny. Abala ang dalaga sa pagsusulat ng kanyang lesson plan habang sinasagutan ni Benny ang assignments nito nang magpaalam ang bata. Ma'am, magbabanyo lang po ako. O sige. Ilang sandali lang na nakakaalis si Benny nang muling marinig ni Michelle ang pagbukas ng pinto at ang muling paglapat niyon. Hindi siya nag-abalang lumingon dahil inakala niyang bumalik na ang estudyante. Natigilan siya. Hindi si Benny ang nasa likuran niya dahil hindi iyon boses ng bata. Lumingon siya at nakita si Neil. Hi. Nakangiting bati nito. Hindi siya sumagot ni hindi natinag. Natulala siya nang makita sa harapan niya si Neil na nakangiti. Pwedeng maupo? Nakangiti pa ring tanong nito. Para pa ring namamalik mata si Michelle. Kakaiba yata si Neil ngayon. Bago pa siya nakasagot ay nakaupo na ito sa silyang dating inuupuan ni Benny. Hindi pa rin siya makapagsalita. Galit ka pa rin ba? Umiling siya.
Kung hindi ka nagalit, bakit parang ayaw mo pa rin akong kausapin? Hindi siya umimik. I want to say I'm sorry for what happened the other day. I know I was rude. Hindi ko dapat ginawa yon. I didn't mean to hurt you. Parang hinaplos ang puso niya sa sinabi nito. Wala naman sa akin yon. Sa wakas ay nasabi niya, kalimutan mo na yon. Nasabi mo lang yan pero alam kong mahirap kalimutan ang ginawa ko sa'yo. Alam kong hanggang ngayon ay daladala mo pa rin ang galit mo sa akin. Huminga siya ng malalim. Hindi ako nagalit sa'yo. Kahit na nasigawan kita. Tumango siya. I know you have your reasons kung bakit mo nagawa yon. And I understand. Sa sinabi niya, biglang umaliwala sa mukha nito. Thank you, Miss Domingo. Sukat sa sinabi nito ay napabulala siya ng tawa. Just call me Michelle, Mr. Aragon. Napakamot ito sa ulo. Kung ganon, I insist na tawagin mo na rin ako sa una kong pangalan, Michelle. Nakangiting tumango ang dalaga. Parang malulunod sa kaligayahan si Michelle ng sumunod na mga araw. Pakiramdam niya ay unti-unting natutupad ang kanyang pinapangarap. Naging malapit sila ni Neil sa isa't isa. Palagi na ay kasama nila ito ni Benny sa pag-aaral ng mga lessons ng bata. Oh, kapag hindi mo pa na perfect ang exams mo, ewan ko na lang. Aba, dalawa-dalawa na kaming tutor mo ah. Biro ni Neil sa bata. Tumawa lang si Benny. Punta ka muna kay Manang Pilar at sabihin mong dalan tayo ng merienda. Sabi ni Neil dito. Kumusta si Benny? Mabilis siyang makasunod sa mga tinuturo mo, no? Tanong nito nang makalabas na ang estudyante niya. Natutuwa nga ako eh. Hindi mo na mababakas ang dating malulungkutin at tahimik na bata. Siguro ay masyado siyang naapektuhan ng paghihiwalay ng mga magulang niya, kaya siya naging ganon. Hiwalay pala ang mga magulang niya? Oo. Meron ng sariling mga pamilya mga ito at si Benny nga ay iniwan sa pangangalaga ni Manang Pilar. Nung una nga daw iwanan si Benny dito ay iyak pa ng iyak yan. Tapos palaging walang kibo at mailap. Magsasalita lang kapag tinanong mo. Kawawa naman pala siya kung ganon. Isipin mo na lang kinikimkim niya sa kanyang loob. Tapos nakadagdag pa ang mga sinasabi ng kanyang mga kaklase. Isipin mo kung paano niya dinadala sa gabi ang mga yon. Napangiti si Neil. You know what? Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung paanong naiisip ng mga taga-San Joaquin ang bagay na yon. Alam mo naman ang mga matatanda. Madaling mag-imbento ng mga kwento. Lalo na't masyado kayong misteryoso at parang mga takot sa tao. Kawawa naman pala kami ni Manang Pilar. Buti nga sa inyo ni Manang Pilar ay baliwala sa inyo yon. Pero paano si Benny? Masyadong nagdaramdam ang bata. Masyado tuloy siyang iwas sa mga kaklase niya. Alam kong gusto rin niya makihalubilo sa kanila, pero pinipigilan siya ng takot na hindi siya tanggapin ng mga ito. Tumango-tango si Neil. I should know. Minsan ko ring naranasan yan. Wika nito. Naalala mo pa rin ba ang babae sa larawan? Tanong niya. Napabuntong hininga ito. Minsan. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Parang biglang kumirot ang isang bahagi ng kanyang puso. Ngumiti si Neil. Don't get me wrong. Naalala ko si Jenna minsan. Hindi dahil sa mahal ko pa siya. I'm just wondering kung kumusta na ang pagsasama nila ni Lucas. I'm sure, masayang masaya sila dahil magiging dalawa na ang anak nila. Napalunok si Michelle. Tama ba ang dinig niya? Hindi na mahal ni Neil ang babaeng yon? Nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki. Unti-unti ay nalilimutan ko na ang pangyayari. Naibabaon ko na ang malungkot na kahapon. Lalo na't hindi na ituloy ni Neil ang sasabihin. Nanatili lamang itong titig na titig sa maamong mukha ng dalaga. Pigil-pigil naman ni Michelle ang hininga. Nagdarasal na sana ay huwag siyang himatayin sa nakatakdang sabihin nito. Michelle, I think I'm in love with you. Sa wakas ay naibulalas nito. Nitong mga huling araw, hindi ka mawala sa isipan ko.
Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Alam kong kailan lang tayo nagkakilala. Pero lubhang napakabilis ng mga pangyayari. Nagising na lang ako isang araw na pangalan mo na ang ibinubulong ng puso ko. Parang hindi siya makahinga. Hindi niya may paliwanag ang nadaramang kaligayahan. I'm sorry kung masyado kitang binigla, Michelle. Alam kong hindi magandang pagtapatan kita ng pag-ibig sa mismong pamamahay ko. God knows na gusto kong ligawan ka sa pinaka-formal na paraan. Kung pahihintulutan mo gusto kong pumanhik ng ligaw sa'yo sa Sabado. Maaari ba, Michelle? Para siyang natauhan sa narinig. Papanhik ka ng ligaw? Sa bahay namin? Hindi ba't yun naman talaga ang tamang gawin? Oo nga, pero hindi sa sitwasyon natin, Neil. Hindi lingid sa'yo ang mga kumakalat na balita tungkol sa'yo at sa Villa Aragon. Alam mo bang hindi alam sa amin na tumutuntong ako sa lugar na ito? Ano na lang ang iisipin nila, lalo na kapag dinalaw ako ni Aragon. Napakamot ito sa ulo. Pero alam mo at alam ko na hindi totoo ang lahat ng yon. Pero paano kung ang ipapaliwanag sa kanila yon? Nagpapanik na siya. Hindi niya mapapayagang masira ang maganda na sana nilang simula. Alam mo ba ang gagawin nila kapag nalaman nilang nagpupunta ako dito? Pipigilin nila ako. Paglalayuin nila tayo. Maaaring pabalikin nila ako ng Maynila. At ayokong mangyari yun, Neil. Ayoko. Hindi niya alam na basa na pala ng luha ang kanyang mga mata. Gulat na gulat ang binata sa reaksyon niya, na siguro nitong may itinatago rin siyang damdamin para rito. Para makalma ay masuyo siya nitong niyakap. Marahang hinagod ang buhok at likod. Pagway masuyong dinampian ng halik ang kanyang pisngi. Don't worry, Michelle. Hindi nila tayo mapaghihiwalay. Never. Nang araw na iyon, opisyal na silang nagkaroon ng unawaan ni Neil. Isang hapon, kadarating lang ni na Michelle at Benny mula sa eskwelahan nang makita nilang abalang-abala sina Manang Pilar at Neil. Kapwa may takip ang ilong ng mga ito at madudumi ang mga katawan. Halatang maghapong naglinis ang dalawa. Hi! Sumilay ang ngiti sa labi ni Neil nang makita ang dalaga. Kaagad siya nitong sinalubong ng halik. Masaya niyang tinugon ang halik nito. Kuya Neil, ano pong ginagawa ninyo ng lola? Tanong ni Benny. Nililinis namin yung isang kwarto. Sa palagay ko ay panahon na para linisin ang mga basura doon. Sagot nito, pero sa kanya direktang nakatingin. Hindi naman nakaila ang pagniningning ng kanyang mga mata. Alam niya ang kahulugan ng mga sinabi ni Neil. Tuluyan na nitong binubura ang nakaraan. Binalingan nito ang bata. Benny, hindi ka pa ba nakakahalata? Kuya? Takbo na! Natatawang utos nito. Kakamot-kamot sa ulong nagtungo si Benny sa library para gawin ang assignments nito. At tuloy ay magkasuluhan sina Michelle at Neil. Hinawakan ng lalaki ang mga palad ng katipan. Seryosong tinitigan siya sa mga mata. Thanks for bringing light into my life. Pinalaya mo ko sa mga mapapait na alaala. At utang ko itong lahat sa'yo. That's why I promise to love you. Forever and ever. Naluluhang niyakap niya ito. Nag-celebrate sila ng gabing iyon. Nagpaluto si Neil ng masarap na hapunan at masaya silang nag-dinner by candlelight sa balkon ng villa. Alam mo bang parang panaginip pa rin sa akin ang lahat? Ani Michelle, parang kailan lang nang halos manginig ako sa nerbiyos sa tuwing matatanaw kitang nakatayo dito sa balkonahe. At parang kailan lang din nang makita kitang sasayaw-sayaw sa burol. Nakita mo ko? Oo. I was so happy then. Hindi dahil nakita ko ng kwintas ko, kundi dahil nakilala kita. I knew na magiging parte ka ng buhay ko. Bulera! Nangingiting sabi nito. At ako, hindi ka man lang ba nagkaroon ng parehong notion nung una mo akong makita? Nangislap ang mga mata nito. Nanunodyo.
Pagkway pinisil siya nito sa baba. Ang mahalagay mahal na kita ngayon at pakamamahalin ko till the end of my life. Sapat na ang mga katagang iyon para sumaya si Michelle. Hindi na nga naman mahalaga ang kahapon. Mas importante ang kasalukuyan at ang kinabukasang hinaharap. I love you, Michelle. I love you so much. I love you too, Neil. Pagkway naghinang ang kanilang mga labi para ipadama sa bawat isa ang kanilang mga damdamin. Kahit medyo maaga pa naman ay hindi pumayag si Neil na hindi siya ihatid nito, kaya napapayag na rin siya. Tumigil ang kotse nito sa tapat ng kanilang tarangkahan. Neil, pasensya ka na kung hindi kita mapapatuloy. Alam mo naman ang sitwasyon sa amin. Sabi ni Michelle. Naiintindihan ko, mahal. Pero kung ako lang masusunod ay mas gusto kong patunayan sa kanilang mali ang mga iniisip nila sa akin. Alam ko, pero hindi pa siguro panahon. Maghintay-hintay pa tayo. Nakangiting tumango ito. O paano? Baba na ako. I'll see you tomorrow, okay? Okay. Bye. At nagmamadali na siyang pumasok sa kanilang bakuran. Naging masaya ang paglipas ng araw para kina Michelle at Neil. Masaya rin sina Manang Pilar at Benny para sa kanila. Mas magiging masaya sana kung may pagtatapat nila sa mga magulang ni Michelle ang kanilang estado para mawala na rin ang takot ng mga ito sa lalaki. Ang nasa isip ng dalaga ay unti-unting buksan ang mga mata ng mga ito sa katotohanan na hindi totoo ang pagiging aswang ng mga taga Villa Aragon. Ngunit paano nga ba niya gagawin iyon? Gayong mukhang sarado yata ang isip ng mga ito, lalo na at nagkaroon na nga ng biktima ang aswang. Nalubos din niyang ipinagtataka. Kung hindi si Neil ang halimaw na sumasalakay sa mga taga San Joaquin, sino? Sino ang lumapastangan at pumaslang sa dalagang si Marsing? Isang umaga, muling nagulantang ang mga taga San Joaquin. Natagpuan ang apo ni Kawaning na si Nene. Walang mga saplot, duguan, laslas ang leeg at butas ang bandang puso nito. Kagaya rin ng naunang biktima, ang hinalay pinagsamantalahan din ito bago pinatay. Alam niyo ba kung ano pinagkakaguluhan doon? Bungad ni Mang Igme sa bahay nila. Kasalukuyang nag-aalmusal ang mag-anak noon. Ano nga ba yung Igme at meron pang nag-iiyakan? Si Nene na apo ni Kawaning. Natagpo ang patay dyan sa may labasan. Balita nito. Ano? Ano ang nangyari? Mukhang biktima daw ni Aragon. Napaangat ang mukha ni Michelle sa narinig. Bakit naman ho nila nasabi yon? Abay, laslas ang leg ni Nene. Bukod pa sa pinagsamantalahan. Sinabi ko na nga ba't walang gagawing matinuyang Aragon na yan eh. Nakita nyo na? Nagsisimula na namang maghasik ng lagim ang lalaking yon. Hindi ho magagawa ni Neil yun. Biglang naibulalas ni Michelle. Napatingin ang lahat sa kanya. Sinong Neil? Tanong ni Mang Igme. Ang tinatawag niyong Aragon. Tugon ni Michelle. Napabuntong hininga ang dalaga. Sa palagay niya, ito na ang tamang pagkakataon para ipagtapat sa mga ito ang totoo. Si Neil, ang bagong may-ari ng Villa Aragon. At isinalaysay niya sa mga ito ang katotohanan tungkol sa taong kinatatakutan ng mga ito. Maliban lang siyempre tungkol sa kanilang unawaan ng lalaki. Gusto niyang unti-untiin ang pagsasabi sa mga ito. Kaya malabo ho na aswang o halimaw si Neil o kahit sino sa mga nakatira sa Villa Aragon. Hindi lang talaga sila naglalabas maliban sa batang si Benny na estudyante ko. Nagbabakasyon lang dito si Neil at talagang sa Maynila ang base ng mga negosyo niya. Paliwanag pa niya sa mga magulang. Baka sa mukha ng mga ito ang tila hindi ka panipaniwalang narinig. Pero kung hindi si Aragon, sino ang gagawa ng kahindik-hindik na mga krimeng iyon? Anang Mang Igme. Iyon ang hindi ko alam. Kibit balikat na tugon ni Michelle. Kahit pa, kung si Aragon man o sino mang demonyo ang may gawa nun, hindi ka na pwedeng magpagabi sa daan, Michelle. Mahirap na. Baka ikaw naman ang sunod na mabiktima.
ani Aling Salud. Pati sana ang pagpunta-punta mo sa Villa Aragon ay gusto ko na sanang itigil mo. Pero Nay, kawawa naman ho ang bata kung ngayon ko ihihinto ang pagtuturo sa kan. Patapusin mo muna ako. Putol ni Aling Salud. Gusto ko sanang itigil mo. Pero pagtitiwalaan kong sinabi mo. Basta ipangako mo na hindi ka na magpapagabi sa daan. Kailangan 6:00 ay narito ka na sa bahay. Kapag nahuli ka kahit isang beses lang, pasensyahan tayo. Bumalik ka na lang ng Maynila kaysa pinapatay mo kami sa pag-aalala. Pinal na sabi ng matanda. Nakahinga ng maluwag si Michelle. Kahit paano ay nabigyan na niya ng lamat ang pader ng maling paniniwala ng mga ito. Sapat na yon para sa kanya. Isang araw ng Sabado ay naisipan ni Michelle na mamili ng mga damit at ilang kagamitan sa poblasyon. Hindi nakasama sa kanya si Nelia dahil marami itong tinatapos na tahiin. Pauwi na siya nang masiraan ang jeep na sinasakyan niya, kaya naantala ang kanyang pag-uwi. Napilitan tuloy siyang maglakad dahil sa wala nang pumapasadang tricycle. Tinawagan na lang niya sa cellphone si Aling Salud at sinabing pauwi na siya para hindi na ito mag-alala. Kalat na ang dilim ng madaanan ni Michelle ang ibaba ng burol na naglalandas patungo sa Villa Aragon. Napatingin siya sa mansyon na nasa tuktok niyon. Ano kaya ang ginagawa ni Neil ngayon? Naisip niya. Nasabi na niya sa lalaki ang tungkol sa pagtatapat niya sa mga magulang, tungkol sa ginagawa niyang pagtuturo kay Benny. Gusto nga sana nitong dumalaw sa bahay nila ngayong gabi para may paliwanag ang lahat, pero pinigilan niya ito. Aniya, hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin sa mga ito ang kanilang relasyon. Naputol ang pag-iisip ni Michelle nang bigla siyang harangin ang grupo ng mga kalalakihan. Ang grupo ni Chuck Asuncion. Pwede bang paraanin niyo ako? Hindi kumilos sa mga ito, kundi gumisilang. Hinawi niya ang mga ito, pero maagap siyang hinawakan ng 2 lalaki sa braso, habang ngingising-ngising papalapit sa kanya si Chuck. Bitiwan niyo ako, ano ba? Wala ka nang kawala ngayon, Miss Domingo. Sa gagawin ko sa'yo, tiyak na matatanggal ang kasungitan mo. Ano ba? Gusto ng panlambutan ng tuhod ni Michelle. Tila alam na niya kung ano ang gagawin sa kanya ng mga lalaki. Inipon niya ang natitirang lakas at saka sumigaw ng pagkalakas-lakas. Tulungan niyo ako! Saklolo! Ngunit pinagtawanan lang siya ng mga lalaki. Sa palagay mo ba'y may tutulong sa'yo kahit na marinig ka nila? Tiyak na nanginginig sa takot ang mga taga San Joaquin at iniisip na may binibik na maulit sa Aragon. Nakangising sabi ni Chuck. Kagaya ng nangyari sa 2 naunang biktima. Wala ring tutulong sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Michelle nang maturol ang mga pangyayari. Mga hayop kayo! Kayo ang lumapastangan at pumatay kay Marsing at Nene. Hindi kayo makakaligtas. Magbabayad kayo ng mahal. Yun ay kung mabubuhay ka, Miss Domingo. Ngisi ni Chuck. Umasa kang magkatulad ang kahihinatnan ninyo ni Marsing at Nene matapos naming makuha ang gusto namin sa'yo. Binalak ni Neil na dumalaw sa tahanan ni Michelle kahit na tumanggi ito at sinabing saka na lamang kapag maayos na ang lahat. Ngunit parang hindi na kayang maghintay pa ni Neil. Gusto niyang malayang makasama si Michelle. At kung kinakailangan siyang lumuhod sa mga magulang ng dalaga, ay gagawin niya. Pumayag lang ang mga itong pakasalan niya si Michelle. Ang balak niya ay puntahan ang dalaga sa bahay nito at doon ipahayag ang nilalaman ng dibdib. Magpapakilala rin siya sa mga magulang nito. Ngayon niya patutunayan sa mga taga San Joaquin na tulad nila ay isa rin siyang normal na tao. Malapit na siya sa bahay ni Michelle nang makarinig siya ng tili mula sa di kalayuan. Isang sigaw na tila humihingi ng saklolo. Kinuha niya ang baril na itinatago sa glove compartment ng kotse at mabilis na sinundan ang pinagmulan ng sigaw. Doon ay nakita niya ang 4 na kalalakihan na pinagtatangka ang pagsamantalahan ang isang babae. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo nang makilala si Michelle.
Nang makalapit si Chuck kay Michelle ay hiniklas nito ang suot niyang blouse. Kaagad iyong napunit at tumambad ang kanyang harapan na ang tanging takip ay ang maliit na tela. Pakiramdam ng dalaga ay mamamatay siya sa hiya habang pinagpepiestahan ng mga demonyo ang kanyang kariktan. Lalong nahayok ang lalaki. Lalo na itong ginapangan ng kakaibang kilabot, kaya nagmamadali nitong sinibasib ng halik ang leeg ng dalaga. Diring-diri si Michelle pero naisip niyang walang mangyayari kung hahayaan na lang niya ang mga buhong. Inipo niya ang natitirang lakas at saka sinipa ng ubod lakas ang ibaba ni Chuck. Namilipit sa sakit ang binata, ngunit ilang sandali lamang iyon. Nang makabawi ito ay sinugod ng isang malakas na sampalang dalaga. Hindi pa nagkasya roon, itinulak siya nito ng malakas na ikinabuwal niya. Iyon ang naging sanhi ng pagtama ng kanyang ulo sa matigas na kahoy. Nawalan ng malay ang dalaga. Napatay mo yata, Chuck? Takot na sabi ni Tim. Ayaw mo nun? Wala na tayong poproblemahin. Pero, tama na nga yan satsat mo. Nayayamot na ako sa iyo eh. Kanina ka pa. Kung gusto mo wag kang umiskor. Chuck, uunahan ko na to. Tila naglalaway sa gigil na sabi ni Freddy. Tumigil nga kayo dyan. Di ba sinabi kong ako uuna dyan? Hala, tumabi kayo dyan. Kaagad na tumalima ang mga kasama ni Chuck, samantalang nagsimula na itong alisin ang pantalon. Kitang-kita ni Neil ang lahat ng pangyayari at ngayon ay mahigpit na mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang baril habang papalapit kay Chuck. Pitiwan mo siya kung ayaw mong pasabugin ko ang bawo ng ulo mo. Babala niya habang nakatutok ang baril sa sentido ng binata. Natigilan ang anak ng mayor, kaagad na pinagpawisan. Naalarma ang mga kasama nito. Nagawang kumuha ng pamalo ang isa para iamba kay Neil. Kaagad niyang nakita iyon. Lalo niyang idiniin ang bibig ng baril sa ulo ng buhong. Sige, ituloy mo. Nang sumambulat ang utak nitong amo mo. Magsitigil kayo. Saway ni Chuck sa mga kasama. Ibaba niyo yan. Tumalima ang may hawak ng pamalo. Kaagad nitong inihagis iyon at nanakbo palayo. Sumunod din ang dalawa pa nitong kasama. Naiwan si Chuck na nag-iisa. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Hindi na dapat binubuhay ang mga katulad mo. Galit na bulong ni Neil nang biglang dumaing ang walang malay na si Michelle. Nabaling ang kanyang atensyon sa dalaga na sinamantala ni Chuck. Mabilis nitong tinabig ang kamay ni Neil at saka nagtatakbo palayo. Hindi na pinagkaabalahan pang habulin ni Neil ang mga lalaki dahil mas inalala niya ang kalagayan ng dalaga. Michelle? Nagmulat ito ng mga mata. Titig na titig sa kanya. Michelle, are you alright? Tanong niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Neil? Anang dalaga. Thanks God. Bulalas ni Neil sabay yakap ng mahigpit kay Michelle. Anong nangyari? Si Chuck. Tanong ng dalaga nang maalala ang buhong na lalaki. Neil, sila ang mga kriminal. Sila ang lumapastangan at pumaslang sa dalawang babaeng natagpuan dito. Nanlaki ang mga mata ni Neil pagway napatiimbagang ito. Huwag kang mag-alala, Michelle. Hindi sila makakatakas sa kamay ng batas. Pero pansamantala ay kailangan mo nang malunasan ang ulo mo. Sabi ng binata. Pagway doon lang niya naalala na nagdurugo ang likod ng kanyang ulo, sanhi ng pagkakauntog sa kahoy. Ihatid na kita sa inyo. Huwag. Baka pumunta doon sina Chuck. Ako lang ang tanging saksi sa kanilang krimen. Baka madamay sila, inay. Tama ka. Hindi natin alam ang karakas ng mga yon. Doon muna tayo sa mansyon. Bukas na bukas ay magpupunta tayo ng Kapitolyo para magsampa ng reklamo. Ani Neil. Samantala, sakay ng Wrangler ang apat na lalaking nagtangka kay Michelle. Putya pare, sabit. Tang na Chuck, paano to?
Namumutlang sabi ni Al. Kayo kasi, sinabi nang wag na natin gawin, sumigi pa rin kayo. Delikado tayo kay Michelle. Nakilala niya tayo. Si Tim na parang maiiyak na sa sobrang nerbiyos. Tumahimik ka kayo. Lalo akong kinakabahan sa kapuputak ninyo eh. Sigaw ni Freddy. Pagkway bumaling ito kay Chuck na noon ay tahimik na nag-iisip. Pare, tama si Tim. Nakilala tayo ni Michelle. Delikado na manatiling buhay ang babaeng yon. Alam ko. Pero hindi natin pwedeng itumba si Michelle ng ganun-ganun lang. Baka mahalata tayo. Delikado. Baka makarating pa kay Papa. Hanep na yan. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na may sasaklolo sa kanya? Sino ba yung tratadong yun? Naalala ko kung sinong lalaking yun. Bulalas ni Al. Nakita ko na siyang minsan nang magpaayos siya ng kotse sa talyer namin. Siya yata yung nakatira dyan sa Villa Aragon. Villa Aragon? Kung ganon, siya ang Aragon na kinatatakutan ng mga taga San Joaquin. Napangisi si Chuck. Mukhang alam ko na ang gagawin. Parehong mawawala na sa landas natin ang pakialamerong Aragon na yan at ang taong nakakaalam ng ating sikreto. Masuyong pinagmamasdan ni Neil si Michelle habang mahimbing na natutulog. Pagkatapos gamutin ni Manang Pilar ang sugat sa ulo ni Michelle, ay pinagpahinga muna niya ito. Kailangan ng dalaga ng lakas para bukas. Pagsapit pa lang ng umaga ay magtutungo na sila ng Kapitolyo upang formal na magsampa ng demanda laban kay Chuck at sa buong grupo nito. Alam niyang malaki ang magiging laban nila, lalo pa at si Michelle mismo ang muntik ng maging biktima. Napatiimbagang si Neil at naikuyom ang mga palad. Diyos ko, hindi ko alam kung anong maaring nagawa ko sa mga buhong na yon kung nagkataong nagtagumpay sila sa kanilang kasamaan. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi ni Michelle. Maya-maya ay unti-unti nitong inilapit ang muka sa mukha ng dalaga. Dinampian ng mabining halik ang mga labi ng nahihimbing na babae. Pagkatapos ay lumabas na siya ng kwarto at nagtungo sa sariling silid. Kailangan na rin niyang matulog para masamahan si Michelle kinabukasan. Tahimik na natutulog sa kanyang silid si Neil nang bulabugin siya ng malalakas na katok. Manang Pilar? Ano hong nangyari? Pupungas-pungas na tanong ni Neil nang mapagbuksan ng matanda. Neil, nilusob tayo ng taong bayan. Pilit ka nilang pinaharap sa kanila. Ano ang gagawin natin? Haharapin ko sila, Manang Pilar. Pero Neil, napakarami nila at tiyak nasasaktan ka nila. Mas mabuti siguro kung wag na lang natin silang harapin. Total hindi nila tayo basta-basta mapapasok. Napatiimbagang ang lalaki. Pabayaan niyo ako. Bantayan niyo na lang si Michelle. Panahon na para ipakilala ko sa kanila ang tunay na ako. Walang nagawa si Manang Pilar. Alam nitong hindi nito mapipigil ang amo. Dali-dali nitong tinungo ang silid na kinaroroonan ni Michelle na noon ay nagising na rin dahil sa kaguluhan. Ano ang nangyayari, Manang? Bakit humaingay sa labas? Nilusob tayo ng mga taong bayan. Ho? Bakit ho? Ewan ko, pero gusto nilang harapin sila ni Neil. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Delikado ang lagay niya, Manang Pilar. Baka kung anong gawin nila kay Neil. Nag-aalalang sabi niya. Yun nga rin ang inaalala ko eh. Tayo na humanang. Hindi nga sila nagkamali ng hinala. Kasalukuyang binubugbog si Neil ng grupo ng kalalakihan. Neil! Napasigaw si Michelle nang makitang pinagtutulong-tulungan ang lalaki. Bitiwan niyo siya! Michelle, anak! Buhat sa karamihan ay may tumawag sa kanya. Nang ipako niya ang tingin sa babaeng tumatawag sa kanya, ay kaagad niyang nakilala ito. Nay! Anak ko! Sinugod ng yakap ni Aling Salud ang anak. Kasunod nito si Nelia. Ano bang nangyari sa iyo, bata ka? Ikinulong ka ba nila dito? Sinaktan ka ba nila? Hindi po, Nay. Ang totoo nga po eh.
Napatigil siya sa sasabihin nang mapadako ang kanyang mga mata kay Chuck na noon ay walang habas na ginugulpi si Neil, katulong ang dalawa nitong kaibigan. Galit na sinugod niya ang mga ito. "Mga walang hiya kayo!" Pinaghahataw niya nang nahawakang sanga ng punong kahoy ang binata. "Ray, Michelle! Ano bang ginagawa mo? Inililigtas ka na nga namin eh!" Angal ni Chuck. Nilapitan siya ni Mang Igme. "Hayaan mo silang gulpin ng lalaki yan, anak. Mamamatay tao yan." "Nagkakamali kayo, tay. Hindi masamang tao si Neil. Itong si Chuck at ang mga kasama niya ang nagsamantala at pumatay kina Marsing at Nene. Alam ko yun. Dahil pinagtangkaan din nilang gawin sa akin yun kagabi habang pauwi ako mula sa poblasyon. Mabuti na lang at dumating si Neil at nailigtas ako." Pahayag ni Michelle. Natigilan si Mang Igme, gayon din si Aling Salud. Nagkatinginan naman ang mga taong bayan. Iba ang sinabi sa kanila ni Chuck. "Michelle, ano ba sinasabi mo?" "Mga kababaryo, nabubulagan si Michelle. Hindi totoo ang sinasabi niya. Marahil ay naimpluwensyahan na siya ng lalaking ito." Sigaw ni Chuck. Noon napansin ni Michelle na duguan si Neil. Kaagad niyang dinaluhan ito. "Neil! Anak! Bitawan mong lalaking yan!" "Nay! Nagkakamali kayo ng paratang. Hindi masamang tao si Neil. Hindi siya kriminal. Hindi niyo ba naisip? Kung totoong siya ang halimaw, edi sana kanina pa siya nag-ibang anyo." Sigaw ni Michelle. Simpleng dahilan, pero unti-unting tumimo ang mga sinabi ni Michelle sa isipan ng taong bayan. Bakit nga ba hindi nagpapalit ng anyo si Aragon kung totoong halimaw ito? Bakit tinatanggap nito ang mga gulpi mula sa grupo ni Chuck? At ang sabi ng anak ng mayor sa kanila, dinukot ni Aragon si Michelle. Pero sa kanilang nakikita ay mukhang hindi naman ito pinwersa ng lalaki. Tila pa nga pinoprotektahan pa nito si Aragon. Nagsimulang magkaroon ng pagdududa ang mga taong bayan sa kwento ni Chuck. Mukhang nakaanib na nila si Michelle, mga kababaryo. Isa na ring kampo ng kadiliman si Michelle. Ang dapat, pati siya ay patayin na rin. Nakangising sabi ni Chuck, sabay bunot ng baril na itinakas pa niya kay Mayor Asuncion. Itinutok niya ito kay Michelle. Ngunit gano'n na lamang ang pagkagulat ni Chuck nang maramdaman ang matulis na dulo ng kawayan sa kanyang leeg. "Sige, subukan mo. Nang maleche ka, bata." Nagbabantang wika ni Mang Igme. Maging ang mga kasama nito ay dinisarmahan ng ilang kalalakihan. Dito na bumigay si Tim na hindi na kayang dalhin ang bigat ng konsensya. "Patawarin mo ko, Chuck. Pero hindi na kaya ng konsensya ko ang lahat." "Tim!" banta ni Freddy at Al. "Kailangan malaman ng taong bayan ang katotohanan. Walang kasalanan ng mga taong ito." "Tumahimik ka!" sigaw ni Chuck, pero nagpatuloy si Tim. "Kami ni na Chuck ang siyang gumahasa at pumatay kina Marsing at Nene. At totoo rin ang sinabi ni Michelle na pinagtangkaan din siya ni Chuck." Nagtagis ang bagang ni Chuck. Sumulak ang galit sa traidor na kaibigan. "Puta mo, Tim!" sigaw nito at itinutok ang baril sa kasamahan. Ngunit bago nito makalabit ang gatilyo, ay mabilis na nahawakan ni Neil ang kamay nito. Pumutok ang baril pero nakatutok sa taas. "Neil!" sigaw ni Michelle. Nagpambuno ang dalawang lalaki habang nag-aagawan sa baril. Walang gustong umawat o tumulong sa takot na baka sila tamaan ng ligaw na punglo. Dahil sa tinamong mga gulpi, ay di hamak na mas lamang si Chuck. Napaibabawan nito si Neil. Hanggang sa isang putok pa ang umalingaw-ngaw. "Neil!" tili ni Michelle sa pag-aakalang ito ang tinamaan ng bala. Sa panggigilalas ng lahat, bumagsak si Chuck. Umaagos ang masaganang dugo mula sa dibdib nito. Kasalukuyang nagpapagaling ng mga sugat at pasa si Neil sa Villa Aragon. Sa buong panahong naratay ito sa kama ay hindi man lang ito hiniwalayan ni Michelle. Wala ring araw ang nagdaan
na walang mga sariwang prutas, gulay at kung ano-ano pang klase ng pagkain ang dumarating sa villa na mula sa mga residente ng San Joaquin. Paraan daw nila ito para humingi ng pasensya sa mga hindi magagandang nasabi nila tungkol kay Neil at sa lahat ng naninirahan sa Villa Aragon. Pagkatapos ng mga pangyayari, napagtanto ng mga taga San Joaquin na ginamit sila ni Chuck para makapaghiganti kay Michelle at kay Neil Aragon. Ang magandang naidulot ng pangyayaring iyon ay napatunayan ng lahat na isang normal na tao si Neil at hindi isang halimaw. Nawala ang mga takot nila at muli silang nakapamuhay ng normal. Dinamdam man ni Mayor Asuncion ang pagkamatay ni Chuck ay hindi nagtanim ng sama ng loob ang butihing alkalde. Ang pagpapatunay ng mga nakasaksi na ipinagtanggol lamang ni Neil ang sarili mula kay Chuck ay sapat na upang mapawalang sala si Neil Aragon. Naparusahan ang mga kasamahan ni Chuck at si Mayor Asuncion mismo ang nagdala sa mga ito sa hustisya. Isang taon pa ang lumipas, muling nagkukumpulan ng mga taong bayan, ngunit hindi na dahil sa masamang balita, kundi sa isang pagdiriwang. Nakahilera sa kalsada ang mahabang piging. Masaya ang lahat ng residente. Kasabay ng fiesta ng San Joaquin ay ginanap ang engrandeng kasal ni Michelle Domingo at Neil Aragon. Happy? Nakangiting tanong ni Neil sa may bahay habang magkayakap sila sa veranda ng Villa Aragon at pinagmamasdan ang kagandahan ng gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang dati nakakakilabot na tanawin, ngayon sa pakiramdam ni Michelle ay napaka-romantic dahil kasama na niya si Neil. Sobra, tugon ni Michelle. So, how do you feel na makapag-asawa ng aswang? Nanunudyong tanong ng lalaki. Tumawa si Michelle. Nakakatawang isipin, no? Ang taong bayan na nagsasabi noon ay isa kang aswang at kinatatakutan ka ay sila pang makikipagkasayahan sa araw ng ating kasal. Well, that's good to know. At least, na-realize na nila na hindi dapat hinuhusgahan ng isang tao, lalo't hindi naman nila ito kilala. Ikaw naman kasi, napaka-misteryoso mo. Tapos lagi ka pang gabi lang lumalabas dito sa veranda nyo. Sa liblib na bayang ito, sumabay pa ang mga misteryosong patayan. Kahit sino ay iisiping may kinalaman ka sa nangyari. Natawa si Neil. Abay, malay ko ba naman na gano'n ang iisipin nila sa akin? But, come to think of it, lumalalim na ang gabi. Hindi ba dapat ay may inaaswang na ako ngayon? Pilyong sabi ng lalaki. Pigil ang ngiting kumala sa pagkakayakap si Michelle at nagpatiuna na sa kwarto nilang mag-asawa. Nakasunod ng tingin ang nagtatakang si Neil. Bago tuluyang pumasok ang babae sa silid, mapang-akit na sumulyap ito sa lalaki, kasabay ng mapanuksong ngiti. Malapad na napangiti si Neil at excited na sumunod sa asawa. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa kwento natin ngayong araw. Ito po ang inyong tagapagsalaysay, Kuya JM, at ito po ang Rated Stories. Maraming salamat pong muli at hanggang sa susunod na kwento.